Iniwan ako ng asawa ko sa paliparan, mag-isa, at umalis na lang siya. 7 araw pagkatapos, bumalik siya sa bahay at tinanong ang katulong, hindi pa ba umuuwi ang asawa ko? Sumagot ang katulong ng isang salitang nagpabagsak sa kanya. Malamig ang hangin sa Naya, sa gabi, tulad ng mga karayom na tumutusok sa balat. Ang lamig ng Disyembre sa Maynila ay iba kaysa sa marahang ginaw ng ibang lungsod. Ito ay basa, malagkit, at sumusulod sa bawat tiklop ng damit hanggang sa kaibuturan ng buto. Nakatayo ako na nanginginig sa tabi ng aking malaking gray na maleta, ang mga mata ko nakadikit sa agos ng mga sasakyan na dahan-dahang dumadaan sa arrival area. Halo-halo ang BMW, Toyota Fortuner at mga taxi na papalabas-pasok. 11:00 na ng gabi, ayon sa aking relo. Ang pagkaantala ng 2 oras ng aming flight ang nag-iwan sa katawan ko na halos wala ng lakas. Ngunit ang pagod ng katawan ay walang-wala sa kabila ng kaba na tumutubo sa aking dibdib. Bago ako sumakay sa eroplano, nanumpa si Daniel na sunduin niya ako. Sinabi niya na sino bang asawang lalaki ang hindi malamig kung ang asawa ay mag-isang nagtatrabaho sa ibang lugar sa loob ng 1 buwan. Ang mga salitang iyon, kahit alam kong puro bibig lamang, ay naging munting apoy ng pag-asa para sa isang babaeng 30 taong gulang tulad ko, na sanay na sa pag-iisa sa loob ng 3 taon sa loob ng sariling tahanan. Naniniwala ako, o pinilit ko ang sarili ko na maniwala. Umugoy ang telepono ko sa bulsa ng aking jacket. Mabilis ko itong hinugot. Ang mga daliri ko ay malamig at nangangalay, kaya halos nalaglag ko ang makina sa semento. Mensahe ito ni Daniel. Maasikaso ko bigla ang bisita. Sumabit ka na lang ng taxi pa uwi, babe. 9 na salita. Walang paliwanag. Walang tanong kung maayos na akong nakalapag o kung pagod na ako. Nag-ilaw ang screen ng telepono saka biglang naging dilim, katulad ng aming kasal ngayon. Tinitigan ko ang mensahe. Hindi ako umiyak, hindi rin ako galit tulad ng dati. Kakatwa, naging mapayapa ang aking puso sa isang nakakatakot na paraan. Kapag ang disappointment ay tumalab na sa kaibuturan, wala na tayong lakas pa para sa sakit. Ang bisita ni Daniel, alam ko ng husto kung anong klase ng bisita iyon sa ganitong oras ng gabi. Huminto ang isang taxi. Inilabas ng matandang driver ang kanyang ulo. Ang tinig niya ay makapal sa pagmamalasakit ng isang lalaking Manilenyo. Hija, sakay ka na ba? Magkakasipon ka niyan kung tatayo ka diyan ng gabi-gabi. Nasaan ang asawa mo para mag-isa ka? Ang walang malay na tanong ng Kuya Driver ay katulad ng galong malamig na tubig na itinapon sa mukha ko na nagising sa huling piraso ng aking mga ilusyon. Nasaan ang asawa ko? Ang asawa ko ay yumayakap sa ibang babae sa isang maligamgam na silid habang pinilit ang sariliang asawa na tumayo sa gitna ng gabing lamig. Hinila ko ang aking maleta at sumakay. Naramdaman ko ang init mula sa air conditioning ng taxi, maligamgam na hangin na humampas sa mukha ko, ngunit hindi nito natanggal ang ginaw sa loob ng aking puso. Manong, sa Ayala Alabang po. Natigil ako saglit. Para saan pa ako babalik doon? Para harapin ang 4 na malamig na pader, ang mga pinggang may malamig na kanin, at ang paghihintay ng tunog ng sasakyan ni Daniel na darating na amagin na ang amoy ng pabango ng iba. Ang bahalang iyon ay matagal nang hindi naging tahanan. Ito ay isang gintong kulungan na humihawak sa aking kabataan at aking hangal na pagtitiis. Manong, palitan natin ng destinasyon sa Eastwood City po. Doon nakatira si Carla, ang aking pinakamatalik na kaibigan. Kinuha ko ang aking telepono at tiningnan ang screen sa huling pagkakataon. Ang background ay larawan namin sa kasal, 3 taon na ang nakakaraan. Sa larawan, nakasilaw ang aking ngiti. Si Daniel naman ay makisig at maganda ang dating. Sinabi ng lahat na nagpalundag-lundag ako ng swerte, nagpakasal sa isang binatang mula sa mayamang pamilya, gwapo at matagumpay. Ngunit sino ang nakaalam na 3 taon na akong nabuhay na parang anino sa tabi niya? Masunurin ako, nagtitiis, gumaganap ng lahat ng tungkulin ng isang mabuting asawa at manugang. Kahit pinikit ko pa ang aking mga mata sa mga pandaraya ng asawa ko para sa kapayapaang peke lamang. Ngunit ngayong gabi, namatay na ang mabuting pag-uugaling iyon.
Inalis ko ang SIM card mula sa aking telepono. Ang maliit na plastik na piraso ay nahiga sa aking palad. Isang baliw na pag-iisip ang nagsimulang kumibo sa aking isip. Maglaho. Gusto kong malaman kung mawala ako, mapapansin ba ni Daniel? Mag-aalala ba siya kahit kaunti o masisaya na lang siya dahil wala nang hadlang? Tawagan mo na ang pamilya mo. Hija, hindi maganda yan. Lumingon ang driver sa salamin upang paalalahanan ako. Wala pong naghahanap sa akin, Manong. Mahinahon kong sinagot. Inilagay ko ang SIM sa lihim na bulsa ng aking pitaka at pinatay ang telepono ng tuluyan. Dumaan ang taxi sa EDSA. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap at nagliliwanag sa itaas ng mga gusali. Itinapat ko ang ulo ko sa salamin ng bintana at pinanood ang lunsod na lumayo sa likod ko. Hindi na ako si Carla Santos, ang matiisin na asawa ng Deputy Director ng Torres Holdings. Ngayong gabi, isa lamang akong babaeng pinabayaan na naghahanap ng paraan para makatakas. Sa pintuan ng bahay ni Carla, patuloy akong nagpapatumpik-tumpik ng doorbell. Lumabas si Carla, nakabihis pa rin ng kanyang bare na pajama, puyat ang mukhang, ngunit nang makita niya ako kasama ang aking malaking maleta at maputing putla kong mukha biglang nagising siya. Chi, anong pakialaman mo dito sa ganitong oras? Nasaan si Daniel? Hindi na ako sumagot. Humina ang aking mga tuhod. Ang lamig mula sa paliparan ay tila ngayon pa lamang talagang bumabagsak sa akin. Nahilig ako at nahulog sa mga bisig ni Carla. Bago mawala ang aking kamalayan sa kadiliman, humuni lamang ako. Pagod na ako, Carla. Pakiusap itago mo ako dito ng ilang araw. Huwag sabihin sa sinuman na nandito ako. Gumising ako nang may mataas na lagnat. Ang lalamunan ko ay tuyong-tuyo na parang may nasusunog at ang ulo ko ay tulad na tinatamaan ng martilyo. Ang pamilyar na amoy ng Carla's Home Diffuser Vanilla at Eucalyptus ay pumalibot sa akin at nagbigay sa akin ng kaunting kaginhawahan. Lumabas sa bintana, nangutla na ang langit. Ibig sabihin, natulog ako ng napakatagal. Pumasok si Carla sa silid, hawak ang mangkok ng lugaw na may luya, bawang at siling labuyo. Nang makitang bumukas ang aking mga mata, inilapag niya ang mangkok sa mesa at kinapa ang aking noo habang nagrereklamo. Kinamatay mo ako sa takot. Halos 40 degree ang lagnat mo. Nag-uulol ka pa rin sa tulog. Tinatawag ang pangalan ng mapagsamantalang asawa mo. Kumain ka muna para manumbalik ang lakas mo. Dahan-dahan akong bumangon at tinanggap ang mangkok. Gaano ako katagal na natutulog? 2 araw. 2 araw na nakapatay ang telepono mo. Hindi ko rin binuksan dahil baka malocate ka. Pero hulaan mo walang naghahanap sa iyo. Wala, kahit isa. Kumirot ang puso ko. 2 araw. Nawala ang isang asawa sa loob ng 2 araw, walang tawag, walang mensahe. At ang asawa ay wala ring alam. O alam niya, ngunit wala siyang pakialam. Si Daniel ba ay may lakad? Tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot. Walang imik. Iniabot ni Carla ang kanyang tablet. Kainin mo muna ang lugaw bago mo tingnan yan. Natatakot ako baka matumba ka ulit pagkatapos. Kaya ko. Ibigay mo na. Sa screen ay ang Facebook account ng isang babaeng nagngangalang Nicole. Mga larawan mula sa isang resort sa Palawan, mga kuha na dumating sa aking mga mata tulad ng sampal. Ang petsa ng pag-post ay katulad ng oras na nagtitiis ako sa naiya. Sa larawan, si Nicole ay nakabihis ng swimsuit, hawak ang kopa ng alak. Sa isang sulok ng larawan, isang pamilyar na balikat ng lalaki ang pumasok sa frame. Ang Rolex Submariner sa pulso ng lalaki yaon ang regalo ko kay Daniel noong anibersaryo ng aming kasal noong nakaraang taon. Ang caption, "Perfect vacation with my love. Salamat sa lahat." Ang detective na hiniram ko ayon sa iyong utos noong naulol ka sa lagnat, paliwanag ni Carla. Hindi ko akalaing kahit may lagnat, matino ka pa rin ang isip. Sunod-sunod kang humawak ng kamay ko at sinabi, mag-imbestiga, mag-imbestiga. Tumawa ako, isang tawang nakabaluktot at mapait. Kaya pala sa kaibuturan ng aking puso, nawala na ang tiwala ko kay Daniel. Sinabi niya na may meeting sa mga kliyente, pala ang kliyente ay nasa kama. Nagpatuloy akong mag-scroll mga romantikong larawan,
mga resibo ng paglipat ng pera, mga gamit na mahal na bag at alahas na kinuha ng detective at ipinadala sa email ni Carla. Ang kabuuang gastos ni Daniel para sa kanyang kabit sa loob ng linggong iyon ay umabot sa mahigit 2 milyong piso. Habang palagi siyang nagrereklamo sa akin na mahirap ang negosyo, kailangang magtipid, kailangan pang bawasan ang aming household budget. Naalala ko ang mga oras na nag-aalangan akong bumili ng moisturizer o ng mano-manong tinahi ko ang pindutan ng kanyang Amerikano para hindi na kailangang magpatahi. Ang aking mga pagpapasakit, ang aking matinding pagtitipid pala lahat iyon ay para ibigay niya sa iba ang pera. Ang galit ay hindi nagsabog na tulad ng apoy. Ito ay malamig, matalim, tulad ng talim ng kutsilyo na bumali sa aking puso. Ibinaba ko ang tablet at kinuha ang mangkok ng lugaw. Bawat subo ay mapait ngunit pinilit ko ang sarili ko na lumunok. Kailangan kong gumaling. Hindi ako maaaring mamatay ng dahan-dahan sa sakit na ito. Carla, tulungan mo ako ng isang bagay. Ano man, sabihin mo. Kasama mo ako. Kailangan ko ng kopya ng lahat ng ebidensyang ito. Makipag-ugnayan ka para sa akin kay attorney. Miguel, gusto kong maghanda para sa isang labanan. Ang mga susunod na araw ay lumipas sa katahimikan ng apartment ni Carla, ngunit sa aking utak ay isang malaking bagyo. Hindi ko binuksan ang telepono. Nabuhay ako na parang multo, pinagmamasdan ang buhay ng aking asawa sa pamamagitan ng mga ulat na dumadating araw-araw. Sa ikatlong araw, pumunta sina Daniel at Nicole sa SM Mega Mall para mamili. Ngumingiti siya isang ngiti na matagal ko nang hindi nakikita sa tabi ko. Sa ika-4 na araw, pumunta sila sa simbahan para magpanalangin ng manliligaw. Nakakatawa isang manlalangis na nagdarasal para sa pag-ibig. Sa ika-5 araw, dinala ni Daniel si Nicole para tumingin ng isang unit sa isang bagong kondo sa BGC. Ang kontrata ng deposito ay nakapangalan kay Nicole. Bawat impormasyon na dumating ay isa pang pagkakataon para lumapot ang aking puso. Ang sakit ay unti-unting naging paghamak. Pinatitingnan ko ang lalaking dating minahal ko ng buong buo at ngayon ay nalantad na bilang isang taong mapanlinlang hanggang sa kaibuturan. Sa ika-6 na araw, hindi pa rin umuuwi si Daniel sa Ayala Alabang. Ganap niyang nakalimutan ang aking pag-iral. Marahil sa kanyang isipan, ako ay nagtatampo at nakakaupo sa silid sa bahay tulad ng dati. Labis na nagtitiwala siya sa aking pagiging maamo at matiisin. Inakala niya na ako ay tulad ng manika sa loob ng salamin walang kakayahang sumalab. Ngunit ang manikang iyon ay wasak na ngayon. Chi, sabi ni Attorney Miguel, ay sapat na ang mga ebidensyang ito para manalo ka sa kaso. Ngunit sigurado ka ba? Makapangyarihan ang pamilya ni Daniel, hindi sila tatahimik. Tinitigan ko si Carla, ang aking paningin ay matibay. Wala na akong mawawala, Carla. Ang aking kabataan, ang aking pag-ibig, ang aking tiwala, lahat ng iyon ay wala na. Gusto ko na lang mabawi ang aking karangalan at ang lahat ng nararapat sa akin. Sa ika-7 araw, sa umaga, nakaupo ako sa tabi ng bintana, pinanonood ang mahinang sikat ng araw ng Disyembre na sumasaklaw sa mga gusali sa paligid. Isang kakaibang pagkabagabag ang lumagay sa aking dibdib. Ngayon ang araw na kailangang dumalo ni Daniel sa end-of-year party ng Torres Holdings. Ayon sa dating kaugalian, kailangan niya ako para mapanatili ang imahe ng masayang pamilya. Iyon ang sandali na uuwi siya sa bahay. At iyon ang sandali na mauunawaan niya na ang bahalang iyon ay walang tao sa loob ng 1 linggo. Naiisip ko ang mukha ni Daniel, ang pagkalito o ang galit. Curious ako. Gusto kong malaman ang gagawin ni Aling Nena, ang aming katulong. Iniabot ni Carla ang kanyang telepono sa akin. Nagsabihan na ako sa katulong na tawagan si Carla kung may mangyayari. Si Aling Nena ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko sa loob ng bahalang iyon. Hinudyatan ko si Carla na i-loudspeaker. Ang tinig ni Aling Nena ay nanginginig at puno ng takot. Carla, nandito na ang sir. Nagwawala siya. Bumagsak na siya sa sahig. Hinudyatan ko si Carla na manahimik at binuksan ko ang security camera app sa aking telepono. Lihim kong naglagay ng maliit na camera sa living room noong ilang buwan na
ang nakakaraan nang nagsimula na akong makaramdam ng mga hindi pangkaraniwang bagay. Hindi ko kailanman naisip na gagamitin ko ito upang masaksihan ang eksena na ito. Sa screen ng aking telepono, maliwanag na lumitaw ang living room ng Torres Mansion. Nakatayo si Daniel sa gitna ng silid. Ang kanyang Amerikano ay gusot. Ang maleta ay nakabalandra sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay pulang-pula, siguro sa alak o sa galit na sumasakop sa kanya. Nasaan si Carla Santos? Boses niya ang umigkas sa sala. Bakit hindi pa siya bumaba? Ilipat na siya dito agad. Mahuhuli na tayo sa party. Si Aling Nena ay nagtaguan sa sulok ng dingding. Ang dalawa niyang kamay ay magkasamang kinukuskos, nanginginig. Mahal niya ako, tulad ng sariling anak, kaya tinaklob niya ako sa loob ng 1 linggo. Sa tuwing tatawag si Daniel sa landline, sinasabi niya na natutulog ako o naliligo. Ngunit hindi na niya itago pa sa sandaling ito. Siya. Sige po'y itawag mo na siya dito. O tumatampo na naman? Dahil ba sa hindi ko siya binili ng pasalubong nung nag-out of town ako? Talaga namang makulit kayo ng mga babae. Habang nagsasalita si Daniel, inayos niya ang kanyang kurbata. Ang kanyang mukha ay puno ng paghamak at kawalan ng pasensya. Kumpiyansa pa rin siyang naroon ako sa itaas, nagtatampo at naghihintay ng papagalingin. Ang ugali ng isang mapagmataas na tao na pakiramdam ay nasa mataas na lugar palagi. Sir, hindi po nandoon si ma'am sa bahay. Ha? Saan napunta? Sa palengke? O umuwi sa mga magulang niya? Nag-alinlangan si Daniel. Ang kanyang mga kilay ay nagkutsara. Sir, mula ng gabing inaasahan niyo siya sa paliparan. Hindi na po siya bumalik dito. Lumakad si Aling Nena ng tapang at tinagal ang mukha niya para makita ang kanyang amo. Ang espasyo sa screen ay parang nagyayelo. Malinaw kong nakita ang pagkabigla sa mukha ni Daniel. Nakatayo siyang hindi gumagalaw, ang mga mata ay malawak at nakatitig sa katulong. Ano sinabi mo? Ulitin mo. Mababa ang boses ni Daniel, nakakatakot. Sir, gabing iyon, hindi po bumalik si ma'am. Naghintay po ako sa pintuan hanggang umaga, wala. Tinawagan ko, pero hindi na nakukuha ang numero. Sa loob ng 7 araw ni minuto, wala po siyang pinakita dito. Akala ko po alam nyo, akala ko kasama nyo siya. Isang tunog ng pagkabali ang kumalag, ang antigo na florera sa aparador ay inabala ni Daniel at bumagsak na wasak sa sahig. Lumapit siya at hinawakan ang kelar ng damit ni Aling Nena at sumigaw. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Bakit hindi mo ako tinawagan? Sir, hindi po kayo matawagan, patay ang phone niyo lahat ng araw, hindi po dumaan ang tawag. Binitiwan ni Daniel si Aling Nena at humakbang paatras. Inilabas niya ang kanyang telepono, ang mga daliri niya ay nanginginig habang nagtatambol ng numero. Alam kong tinatawagan niya ako, ngunit ang SIM na iyon ay malamig na nakalagak sa lihim na bulsa ng aking pitaka, 12 na kilometro mula sa kanya. Ang tinatawagan mong subscriber ay hindi available. Nakita ko ang pagkabahala na nagsimulang sakupin si Daniel, hindi ang pagkabahala ng isang asawang nagmamahal, kundi ang takot ng isang taong nawawalan ng kontrol sa sitwasyon. Tumakbo siya sa hagdan, pumasok sa silid tulugan saka bumaba uli sa kusina, naghahanap sa lahat ng sulok tulad ng nasugatan na hayop. Walang tao, ang bahay ay walang laman. Bumalik si Daniel sa living room. Ang kanyang mukha ay walang kulay. Naalala niya ang gabing iyon, ang malamig na gabi sa paliparan. Iniwan niya ako roon para sunduin si Nicole. Sigurado siyang aakay ako ng sariling taxi, tahimik na magluluto sa kusina at hihintayin ang kanyang pagbabalik sa madaling araw. Ngunit hindi na ako bumalik. Isang babae na walang sariling pera, dahil karaniwang gumagamit ako ng supplementary card niya, ngunit sa nakalipas na linggong iyon, wala akong single na pagbabayad na ginawa gamit ang card. Wala akong kamag-anak sa Maynila, dahil patay na ang aking mga magulang at malalayo ang mga pamilya. Saan siya pumunta? Aksidente? Pag-agaw? O ang kaisipan ay biglang tumagos sa isip ni Daniel, kaya nanginig ang kanyang mga tuhod. Natisod siya at lumuhod sa sahig katabi ng mga basag na tipak ng florera. Ang dalawa niyang kamay ay humawak sa kanyang ulo, binago ang maayos na buhok. Hindi maaari, bumubulong siya.
Tinitigan ko ang lalaking gumuguho sa screen at isang kahalo ng kasiyahan at pait ang bumula sa aking dibdib. Natatakot ka ba? Natatakot kang mawala ang iyong matiisin na piyesa ng laro, ang babaeng nagpapatingkad ng iyong imahe sa harap ng lipunan, nag-aalaga sa iyong matatanda na magulang, namamahala ng iyong tahanan ng walang reklamo. O natatakot ka sa iyong ama, si Don Ernesto, na higit na pinahahalagahan ang karangalan ng pamilya kaysa sa buhay mismo. Sinuman man ang dahilan, ang kawawa-awang figura na iyon ay karapat-dapat sa lahat ng ito. Tumunog ang telepono ni Carla. Numero ni Daniel. Tumingin si Carla sa akin, nagtaas ng kilay. Sasagot ba? Sagutin mo. Loudspeaker. Nagpatak si Carla ng boses, na parang inaantok at nagagalit. Hello? Bakit ba palagi kang tumatawag? Nandoon ba si Carla Santos? Sumigaw si Daniel sa telepono. Ang kanyang tinig ay nakakalat sa pagkabahala. Anong Carla? Ang asawa mo. Dapat ikaw ang maalam kung nasaan siya. Bakit nagtatanong ka sa akin? Mahusay ang pagganap ni Carla. Huwag kang magbiro. Sinabi ng katulong na hindi siya umuwi sa loob ng 1 linggo. Nakipag-ugnayan ba siya sa iyo? Ano? Nawala si Chi? Anong klase kang asawa? 7 araw na wala ang asawa mo, ngayon ka palang maghahanap. O Diyos ko naman. Kung may mangyari sa aking kaibigan, handa akong makipaglaban sa iyo. Tumahimik ka. Kung makipag-ugnayan siya sa iyo, sabihan mo siyang umuwi agad. Hindi ko siya sasamahan, basta umuwi siya. Ang boses ni Daniel ay galit ngunit nanginginig, tinutukoy ng takot niya. Hindi ko alam, akala ko kasama kanya. Ikaw ang hayop. Pinigilan ng pasimano ni Carla ang tawa habang ibinaba ang telepono, pagkatapos ay lumingon sa akin. Hindi ba ako magaling? Halos mapipi na siya sa takot. Hindi ako ngumiti. Tiningnan ko ang screen ng kamera muli. Nakaupo pa rin si Daniel sa sahig, ngunit ngayon siya ay tumatawag sa kanyang assistant, sumisigaw ng utos na suriin ang mga ospital at emergency rooms. Sapat na ang palabas. Hindi na ako magtatago tulad ng isang kriminal. Ako ang biktima at kailangan kong lumabas sa liwanag na nakataas ang ulo. Carla, maghanda ka. Aalalahanin niyang pumunta rito. Makikipagharap ka ba sa kanya? Kailangan. Para makita ko kung kayang ipagtanggol pa niya ang papel ng isang nag-aalalaang asawa kapag nakaharap sa katotohanan. Tumayo ako, inayos ang aking damit, at kinuha ang makapal na folder ng mga larawan mula sa mesa. Ang aking mga mata ay malamig at determinado. Tumunog ang doorbell mabilis, paulit-ulit kasabay ang malakas na pagkakatok na parang gustong basagin ang pintuan. Nakarating si Daniel nang mas mabilis kaysa inaasahan ko. Tila binigyan ng pakpak ng takot ang kanyang pagmamadali mula alabang. Huminga ako ng malalim, hindi para lumamig, kundi para matigil ang pagalit ng aking paghamak. Tumango ako kay Carla. Buksan mo. Pagkabuka ng pinto, sumagasang pumasok si Daniel tulad ng unos. Ang hitsura niya ay kahabag-habag. Ang kurbata ay nakatagilid. Ang buhok ay gusot. At ang mga mata niya ay pulang-pula. Nang makita niya ako nakaupo ng payapa sa sofa, biglang natinag ang katawan niya. Sa sandaling iyon, nakita ko ang kaluwagan na lumipas sa kanyang mukha, ngunit agad itong pinalitan ng pamilyar na galit. Ang ugali ng mapaghari ay dumating ng mas malakas kaysa kailanman. Lumapit siya sa harap ko, itinuro ang daliri sa aking mukha at sumigaw, "Ano ginagawa mo? Alam mo ba kung gaano ako kahapo sa paghahanap sa iyo? Pinagpatay mo ang telepono, umalis sa bahay ng 7 araw, nagtatago ka dito. Gusto mo bang guluhin ang buong bahay?" Ang kanyang pagdudumak ay uminog sa maliit na sala ni Carla. Kung ako ay si Chi ng dati, magtatago ang aking katawan, yuyuko, hihiling ng tawad at magpapaliwanag ng manghiyak. Ngunit ngayon, nandoon lamang ako, tuwid ang likod, hawak ang tasa ng chamomile tea at ininom ang isang maliit na higop. Ang mapait na lasa ng tsaa ay kumalat sa dulo ng aking dila, nakatulong sa akin na manatiling lucid. "Bakit mo ako hinahanap?" tanong ko. Ang aking tinig ay malamig at walang emosyon. Nataranta si Daniel sa aking ugali. Hindi niya kailanman nakita ako sa ganito. Sa kanyang mga mata, lagi akong ang maamo at masunuring asawa.
ang ganitong malamig na pagtanggi ay nagpagalit sa kanya ng higit. Nagtatanong ka pa? Parte ng Torres Holdings ngayong gabi. Naghihintay ang mga magulang ko. Mabilis kang magbihis at sumama sa akin. Pagkatapos ay aayusin natin ang kalokohan mong ito. Iniunat niya ang kamay upang hawakan ang aking pulso. Tinigpas ko ang kanyang kamay. Ang biglaan at determinadong kilos ay nagpayanig ng tsaa sa aking tasa. Ilang patak ng mainit na tubig ang nahulog sa aking kamay, ngunit hindi ko naramdaman ang sakit. Wala akong pupuntahan, at hindi na ako ang iyong asawa para makapag-utos ka sa akin. Nagmulat ng malaki si Daniel. Ano sinabi mo? Baliw ka na ba? O kinukuha mo ang ideya mula sa iyong kaibigan? Umuwi ka na ngayon. Si Carla ay nakatayo na may nakatiklop na mga kamay, nakasandal sa dingding, nakangisi ng mapanghina. Hoy, Daniel, huwag kang magpalakad ng arogansya sa bahay ko. Ang aking kaibigan ay hindi isang laruan na itatapon mo sa paliparan at kukunin kapag kinailangan mo. Pinagmasdan ni Daniel si Carla ng may galit. Huwag kang makialam sa usapan ng mag-asawa. Umupo ka. Inutos ko. Mababa ang aking boses ngunit makapangyarihan. Napatingin si Daniel sa akin. Ibinaba ko ang tasa ng tsaa. Ang tunog ng sining sa salamin ay tunog na tuyo at malinaw. Sinabi ko, umupo ka. Kailangan nating pag-usapan ito. Gusto mong mag-ayos ng kwenta? Ayos. Ngayong gabi, mag-aayos tayo ng kwenta. Wala nang laban. Nagalit ngunit umupo si Daniel sa upuan sa tapat. Inalis niya ang kurbata. Huminga ng malalim na parang nagtitiis. Sige, sabihin mo ang gusto mong sabihin. Wala akong maraming oras. Tinitigan ko siya, ang lalaking dating tinatawag kong asawa. Ngayon, napakalayo at napakapopoot niya. Kinuha ko ang makapal na folder na nakaprint na ni Carla at dahan-dahang itinulak patungo sa kanya. Tingnan mo yan. Mabuti. Tumingin si Daniel sa folder nang may pagdududa. Kinuha niya ito at inilunsad ang unang pahina. Ang litrato ni Daniel at Nicole na naghahalikan ng mainit sa lobby ng hotel sa Palawan ay humampas sa kanyang mga mata. Ang mukha ni Daniel ay nagbago ng kulay, mula sa pula ay naging maputing-puti, saka naging kulay abo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mabilis na binubuklat ang mga susunod na pahina. Mga resibo ng paglilipat ng pera, mga larawan ng pamimili, mga larawan sa simbahan, kontrata ng deposito para sa condo unit na nakapangalan kay Nicole. Lahat ay malinaw, detalyado hanggang sa bawat oras at petsa. Nagpupugad ang mga mata niya nang tumingala siya at tumingin sa akin na puno ng takot. Hindi niya inakala na habang siya ay nalulunod sa kasalanan niya, ang asawang naiwan sa bahay ay alam na ang bawat kilos niya. Binabantayan mo ako. Ngumisi ako ng mapait. Hindi bantayan ang tamang salita. Sinisiyasat ko lang kung gaano kahirap ang trabaho ng aking asawa. Pala ang trabaho niya ay nasa kama kasama ang nobya niya. Pala ang importanteng kliyente na pinabayaan niya ang asawa sa paliparan sa gitna ng malamig na gabi ay siya pala. Itinapon ni Daniel ang folder sa mesa, nagpumilit na kumuha ng huwad na kapayapaan. Pakinggan mo ako, hindi ganoon ang totoo. Kliyente talaga siya sa negosyo. Ang mga litratong iyan ay nakuha sa maling anggulo. Ang pera ay paunang bayad para sa proyekto. Natawa ako ng malakas habang pinigilan niya ang kanyang mahirap na depensa. Akala mo ba'y 3 taon akong bata? O dekorasyon lang ang utak ko? Maling anggulo na nagpalabi-labi sa isa't isa. Paunang bayad para sa bag at pribadong kondo. Huwag mong hamakin ang aking katalinuhan. Nanahimik si Daniel. Alam niyang hindi na siya makakalusot. Ang katotohanan ay lantad na at malinaw. Nagpalitan siya ng taktika mula sa pagtanggi hanggang sa pagmamataas. Sumandal siya sa upuan, nag-cross-cross ng mga binti. Ang pagmumukha niya ay walang pakialam. Ano ngayon? Ang lalaking naglalabas ng kaunti ay normal lang. Ang mahalaga ay nakakauwi pa rin ako sa bahay, nagbibigay pa rin ng budget sa iyo. Bakit ka nagpapalaki ng usapin? Gusto mo bang sirain ang pamilya natin? Ikaw ang sumira, hindi ako. Tinitigan ko siya ng tuwid. Ang bawat salitang lumabas sa akin ay tulad ng pako na itinitik sa kahoy. Hindi ako tatanggap ng buhay bilang pangalawa
sa sariling tahanan ko. Hindi rin ako tatanggap ng asawang tumitingin sa akin na parang dumi. Iniwan mo ako sa paliparan, wala kahit tanong kung buhay pa ba ako. Nagbakasyon ka kasama ang kabit mo habang ako ay nahihirapan dito. Inaakala mo bang patatawarin kita? Tumawa ng mapait si Daniel. Hindi mo ako patawarin? Ano magagawa mo? Maghiwalay? Isipin mo. Ano ang mayroon ka? Bahay ng mga magulang ko. Pera na pinagkakakitaan ko. Isa kang umaasa. Kung aalisin mo ako, ano ang kakain mo? Magbenta ng turon sa kanto? Ang kanyang salita ay tulad ng patalim na sumutsot sa aking dignidad. Sa loob ng 3 taon, para maging matibay na pundasyon para sa kanya, itinigil ko ang aking karera sa interior design. Isang karera na maayos na lumalago upang mag-alaga ng tahanan. Inialay ko ang lahat para tawagin niyang umaasa at walang silbi. Nagkamali ka, Daniel. Tumayo ako at pumunta sa desk ni Carla, kinuha ang isa pang dokumento at inilapag sa mesa. Hindi ako nangangailangan ng iyong pera. Mayroon akong mga kamay at isipan, ngunit ang lahat ng inambag ko sa 3 taon ng aming kasal, ibabalik ko ng buo, walang kulang. At pinakamahalaga, gusto ko ng kalayaan. Iyon ang annulment petition na nilagdaan ko na. Tumingin si Daniel sa petisyon, ang kanyang mga mata ay nag-spark ng maingat na pag-iisip. Hindi niya ito pinunit tulad ng inaasahan ko. Sa kabaligtaran, kinuha niya ito, maingat na tiningnan, at nagpakita ng masamang ngiti. Gusto mo ng annulment? Sige. Pagod na rin naman ako sa iyong mukha. Pero kung aalis ka, walang dalhin kahit sentimo mula sa Torres family. Inilabas niya ang isang ballpen mula sa bulsa ng kanyang Amerikano at mabilis na pumirma sa petisyon. Ang kilos ay napakatulin at napakadesisyon na nagtaka ako. Handa na rin pala siya para sa ganito mula pa noon. Naghihintay lamang ng dahilan. Tapos na, umalis ka na sa buhay ko. Tumayo si Daniel at inayos ang Amerikano niya. Ang mukha ay puno ng tagumpay na parang nakaalis na ng pabigat. Lumiko siya upang umalis. Sandali. Tumaas ang aking boses matigas. Lumingon siya, naknipis ang kilay. Sa palagay mo, kapag pinirmahan mo iyon ay tapos na? Sa palagay mo, lalabas ako sa iyong bahay na walang dalang anuman matapos ang lahat ng ginawa mo sa akin? Ano pa gusto mo? Hati ang ari-ari ang nakuha sa panahon ng aming pagsasama at kompensasyon para sa emosyonal na pinsala. Kung hindi ang mga litratong ito, ay mararating ang desk ng iyong ama at ang mga headline ng mga pahayagan bukas ng umaga. Alam mo ang kinamumuhi ng iyong ama. Ano ang gagawin niya kapag nalaman niya na ang kanyang anak ay nilalangkapan ang pangalan ng pamilya? At ano ang mangyayari sa stock ng Torres Holdings kapag lumabas ang sex scandal ng Deputy Director? Nangitim ang mukha ni Daniel. Alam niyang hawak ko ang kanyang kahinaan. Ginagalis niya ang ngipin. Tinitingnan ako na parang gustong kainin. Nagbabanta ka sa akin? Hindi nagbabanta. Nagnenegosasyon. Tinitigan ko siya nang walang takot. Nagsisimula pa lamang ang labanan. Pinagmasdan niya ako nang may nagmumukha pang dibdib, ngunit hindi niya magalaw. Alam niyang kaya ko. 3 taon ng pagsasama, naisip niyang maamo ako, ngunit nakalimutan niya na ang pinakamaamo ay sumasakal kapag naasiwa na. Bukod pa rito, sa likod ko ngayon ay hindi na ang kawalan, kundi isang bakal na determinasyon. Huminga siya nang malalim at nagbago ang ugali, mabilis tulad ng kidlat. Mula sa pagbabanta ay lumipat sa mabababang tono ng isang negosyante. Sige na, Chi, mag-asawa tayo. May kakausapin sa isa't isa. Bakit isinasangkot pa ang ama ko at ang press? Nakakahiya sa dalawa nating pangalan. Hinila niya ang upuan ulit at umupo. Ang boses ay lumambot ngunit peke ang pagmamahal. Alam ko na nagkamali ako. Humingi ako ng tawad sa nangyari noong gabing iyon. Ngunit naiintindihan mo rin ang lalaki, may pagkakataong malayo ang titig, normal lang. Nangangako akong titigil sa kanya. At kung talagang gusto mo ng annulment, pumapayag ako, pero hindi dapat hatiin ang ari-arian. Lahat ng ito ay ginawa ko. Nag-alagaan ka lang ng bahay. Anong ambag mo para makapag-angkin ng kalahati? Nadiri ako sa pagmamatapang na ito.
Hindi ba paggawa ang pag-aalaga? Sino ang nag-aalaga ng pagkain at tulog niya bawat araw? Sino ang nagmamalasakit sa kanyang mga magulang tuwing may sakit? Sino ang nagpapanatili ng malaking tahanan upang makapagtatrabaho siya nang walang alalahanin? Magkano ang binibigay niya sa katulong bawat buwan? Ako naman, naging asawa, manugang, tagapamahalang bahay ng libre sa 3 taon. Hindi ba may halaga iyon? Huwag nang magkwento pa. Alam ko na mahirap ang buhay mo. Ito ang aking alok 3 milyong piso. Sapat na para makabili ng kondo at makapagsimula uli. Higit pa ito sa karapat-dapat sa iyo. 3 milyong piso. Iyan ang presyo niya para sa 3 taon ng aking kabataan at karangalan. Hindi iyon katumbas ng isang bag na binili niya para sa kanyang kabit sa loob ng 1 linggo. Natawa ako, ang tawa ay malamig at tumatagos sa silid. 3 milyon. Akala mo ba'y nagpapalaimos ako? O ibinenta mo ang aking buong pagkatao sa 3 taon para sa ganoon kaliit? Magkano ba gusto mo? Huwag maging mapaghanap. 20 milyon. Binanggit ko ang bilang ng walang kahirap-hirap. Si Daniel ay halos tumalon sa upuan tulad ng tinamaan ng kidlat. Baliw ka na ba? Panaginip ka. 20 milyon. Ibenta ka man ng buong buo, hindi mo maaabot ang presyong iyon. Ang iyong mga ari-arian, kasama ang mga shares sa Torres Holdings, mga real estate property na nakapangalan sa iyo, at iba pang investments, ang kabuuang halaga ay hindi bababa sa 50 milyon. Ayon sa batas, may karapatan akong sa kalahati. Ang 20 milyon na hinihingi ko ay mahabagin na. Mahinahon ko itong binalangkas. Sa 3 araw ng aking pagtatago, hindi lamang ako umiyak. Hiniling ko kay Attorney Miguel na suriin ang lahat ng ari-arian ni Daniel. Ang mga bilang na hawak ko ay tumpak hanggang sa huling sentimo. Puti na ang mukha ni Daniel. Hindi niya inakala na ganitong buti ang aking kaalaman sa kanyang pananalapi. Naisip niya palagi na wala akong ideya sa negosyo. Niniyurahan mo ang aking mga ari-arian. Asawa mo ako. May karapatan akong malaman. Nginigilan ni Daniel ang ngipin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Pumunta ka kung gusto mo. Wala akong ibibigay sa iyo ng higit sa 3 milyon. Kung gusto mong magsampa ng kaso, magsampa ka. Ang mga abogado ng Torres Holdings ay lalaban sa iyo hanggang sa katapusan para makita kung kayang manalo ng isang langgam laban sa isang higante. Wala kang pera, wala kang koneksyon. Ano gamit mo laban sa akin? Inilabas niya sa kanyang bag ang isa pang annulment petition. Mas maingat na ito at may mga probisyong ganap na kapaki-pakinabang sa kanya. Lagdaan ito. Kunin ang 3 milyon at umalis. Kung hindi lalabas ka dito na walang kahit ano at sirang-sira ang pangalan, ipapahayag ko sa buong mundo na ikaw ay isang babaeng lumabas ng tahanan, nangaliwa, mapagsamantala, layain ka ng lipunan. Ang kabastusan ni Daniel ay nakarating na sa kailaliman, handang gumamit ng pinakamarumis na paraan para itulak ako sa sulok. Ngunit siya ay nagkamali. Hindi na ako natatakot. Kinuha ko ang petisyong ibinigay niya, tiningnan ng mabilis sa kapinunit ito ng buo, pagkatapos ay ng 4 mismo sa harap niya. Ang tunog ng nagkakahating papel ay masayang marinig. Itinapon ko ang mga piraso sa kanyang mukha. Hindi ako lilagda. Magkita tayo sa korte at handa kang harapin ang publiko. Lumingon ako kay Carla. Carla, ihahatid mo ang bisita. Agad tumayo si Carla, binuksan ang pinto, itinuro ang kamay papalabas. Paalis na po kayo. Hindi tumatanggap ng ganitong klase ng lalaki ang aking bahay. Tumayo si Daniel. Pinagpag ang mga piraso ng papel sa kanyang Amerikano. Tinitigan ako ng may mapanganib na mata. Tandaan mo ito. Magsisisi ka sa araw na ito. Umalis siya ng mapusok at malakas na isinara ang pinto. Naupo ako ng bigla sa sofa. Pakiramdam ko ay katatapos ko lamang ng isang digmaang buhay at kamatayan. Nanginginig ang aking mga kamay at paa sa tensyon, ngunit napakalaya ng aking puso. Naglakas loob akong tumayo. Naglakas loob akong tapunan ng marumi ang mukha ng taong yumapak sa akin. Umupo si Carla sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Napakagaling mo, Chi. Hanga ako sa iyo.
Pero natakot din ako sa kanyang mga banta. Paano kung gawin nga niya iyon? Gagawin niya iyon. Matibay kong sinabi. Si Daniel ay isang taong walang prinsipyo. Hindi siya titigil sa kahit anong paraan. Ngunit handa na rin ako. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Attorney Miguel. Attorney, ihanda na ang lahat ng dokumento para sa pagsasampa ng kaso at ihanda rin ang plano para sa media. Nagsimula na ang labanan. Tulad ng inaasahan ko, hindi niya ako pinayaang mamuhay ng maayos kahit isang araw. Kinabukasan, nang bumuka pa lamang ang aking mga mata, nagmamadaling pumasok si Carla na may hawak na tablet. Chi, malaki na ang nangyari, nasa balita ka na. Kinuha ko ang tablet at pinagmasdan ang mga trending na balita at social media. Napakaliwanag ng mga headline. Asawa ng Deputy Director ng Torres Holdings tumakas kasama ang lalaking hindi kilala 7 araw na pinalitan ang may sakit na asawa. Ang katotohanan sa balik ng mayamang kasal, nang himasok ang asawa, mapagtiis ang lalaki, nalantad ang lihim na kasintahan ng Torres VP's wife. Sa ilalim ng mga artikulo ay mga litratong masamang pinagsama-sama. Kinuha nila ang litrato ko, kasama ang isang matandang kaibigan mula sa kolehiyo, pinawiin ang mukha ng kaibigan upang lumikha ng maling impresyon. Ang nilalaman ng mga pahayagan ay lantarang kasinungalingan. Sinabi nila na ako ay isang babaeng salawahan, palaging nagpapabaya ng pamilya, at ang kasukdulan ay ang aking pagkawala sa loob ng 7 araw para magbakasyon kasama ng lihim na kasintahan. Habang si Daniel ay nag-aalala at naghahanap, ang mga basurahan sa social media ay pinagtutuunan ng comment na nagsasabi, babaeng walang kabubutihin, pinagpala ng buhay at nangaliwa pa. May asawang mayaman at gwapo, naghanap pa ng iba. Talaga, hindi marunong sumaya. Dapat magsisi ang ganyang babae. Binasa ko ang mga salitang ito. Pakiramdam ko ay binabaril ng 1,000 karayom ang aking katawan. Bagaman handa na ang aking puso, ang kalupitan ng dila ng lipunan ay nagpatumba pa rin sa akin. Nagbayad si Daniel ng isang media team para atakuhin ako upang gawing salarin ako mula sa pagiging biktima, para magkaroon siya ng dahilan para umalis ng hindi hahatiin ang ari-arian at sabay na protektahan ang kanyang imahe bilang kawawa-awang asawa. Hayop, paano niya magagawang ganyang kasinungalingan? Itinapon ni Carla ang unan sa sahig ng galit. Huwag kang magpainit, Carla. Gusto niya akong mapangamba para matakot akong umatras. Hindi ako mahahuli sa bitag niya. Tinawagan ko si Attorney Miguel. Ang kanyang boses sa kabilang dulo ay mahinahon. Nakita mo na ba ang balita? Huwag mag-alala, inaabangan ko na ang galaw na ito. Magtatapat tayo ngayon. Gawin mo iyon, Attorney. Nagtitiwala ako sa iyo. 2 oras pagkatapos, isang ibang agos ng impormasyon ang nagsimulang kumalat sa internet, hindi mga anonymous na headline, kundi isang opisyal na pahayag mula sa opisina ng abogado na kumakatawan sa akin. Kasama ang mga piraso ng ebidensyang hindi mapipigilan. Una, ang aking medical records mula sa private clinic ng isang doktor na kaibigan ni Carla. Malinaw na nakasulat na nagtungo ako doon nang may mataas na lagnat, matinding pagkapagal at intravenous drip sa loob ng unang 3 araw ng aking pagkawala. Kasama rin ang litrato ko na nakahiga sa kama ng ospital na may linya ng IV. Ang mukha ko ay maputla at namumutla. Ganap itong nagpabasag sa tsismis na nagbabakasyon raw ako kasama ng lalaki. Pagkatapos, ang CCTV footage mula sa lobby ng kondo ni Carla nagpapakita ng eksena na tinulong ako ni Carla na pumasok sa bahay nang halos walang lakas noong gabi na umalis ako sa paliparan. Tugma ang oras, at panghuli, ang pinakamatalim na pamamaritan sumenyas si Attorney Miguel tungkol sa pagkakaroon ng ebidensya na ang asawa ay wala sa buong oras na may sakit ang asawa. Hindi pa niya inilabas ang mga litrato ni Daniel na nangaliwa, basta pinaghalong pahiwatig lamang upang baguhin ang daloy ng opinyon ng publiko. Nagsimulang mag-ikot ang hangin. Ang mga nagsasabi ng masama tungkol sa akin ay nagsimulang mag-alinlangan. May sakit pala siya. Kawawa naman. Tingnan ang litrato.
Ang asawa ay sinabi na nag-aalala at naghahanap, ngunit ang asawa ay nakatanggap ng IV sa ospital sa loob ng lungsod at hindi niya alam, may amoy na itong kaso. Parang ang asawa ang may problema, hindi ang babae. Sa kabilang panig, tiyak na galit si Daniel, ngunit hindi pa siya titigil. Nagpalabas siya ng pangalawang atake, mas maruming daan. Sa hapon ding iyon, isa pang chismis ang lumabas. Asawa ng Torres VP, dating girlfriend ng isang mayamang sponsor para matustusan ang pag-aaral. Ibinalita nila na dati ay mahirap ang aking pamilya, may utang, at kailangan ko raw ang isang sikat na sponsor para matustusan ang aking pag-aaral sa fine arts at ang aking panandaliang pag-aaral sa ibang bansa. Sinabi pa nila na si Daniel ay inakay ng isang reformed na panggagawa. Malupit ang chismis na ito. Mahirap itong patunayan na kasinungalingan. Sapagkat totoo na noong araw ay nakatanggap ako ng tulong sa pananalapi mula sa isang hindi kilalang tao. Ang taong iyon ang nagbigay ng scholarship para sa aking 4 na taon ng kolehiyo at sa aking maikling pag-aaral sa ibang bansa. Hindi ko kailanman nakilala siya, kilala ko lamang siya bilang isang mabuting tao. Nabigla ako. Paano nalaman ni Daniel ang bagay na ito at paano niya masasalungat ang katotohanan sa ganoong kadungis? Patuloy na tumutunog ang aking telepono mula sa mga unknown numbers, marahil mga reporter na naghahanap ng story. Pinatay ko ang telepono, nagkurlong sa sulok ng silid, naramdamang humina ang aking kapangyarihan. Mapatunayan ko ang aking sakit, mapatunayan ko ang pangangaliwa ni Daniel, ngunit paano ko mapapatunayan ang aking kalinisian sa nakaraan kapag hindi ko rin alam kung sino ang aking benefactor? Niyakap ni Carla ang aking balikat. Huwag kang matakot, Chi. Ang taong walang kasalanan ay hindi mahaharap ng paaralan. Ngunit hindi ko alam kung sino ang taong iyon, Carla. Paano kung may masamang intensyon siya? At ngayon, na binungkal ito ni Daniel, ano ang gagawin ko? Kasabay ng pinakamalalim na pagkabahala ko, tumunog ang doorbell. Nagulat ako. Tumingin si Carla sa peephole. Pagkatapos ay lumingon. Ang mga mata ay malawak sa pagkagulat. Chi, ang biyenan mo. Si Don Ernesto. Napatigil ako. Si Don Ernesto Torres ang presidente ng Torres Holdings, ang pinakamakapangyarihang tao sa pamilya, ang taong palaging kinatatakutan ni Daniel. Akala ko ay naglalakbay siya sa ibang lugar. Bakit siya nandito? At para saan? Upang sawayin ako para sa kahihiyan ng pamilya o para pilitin akong pumirma sa annulment petition? Buksan mo. Nagsalita ako ng nanginginig. Sa lahat ng bagay, kailangan pa rin harapin ito. Nabuksan ang pinto. Pumasok si Don Ernesto, matangkad, maringal, puting-puti ang buhok, ngunit ang mga mata ay natatanging malinaw. Kasunod niya ang kanyang assistant at si Attorney Miguel. Nagulat akong tumingin kay Attorney Miguel. Dahan-dahang tumango siya sa akin, pinapatahimik ang aking kabahan. Don Ernesto, magandang hapon po. Yumuko ako ng marahan. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay hindi galit kundi may kaunting pagdaramdam. Lumapit siya at inilapag ang kamay sa aking balikat. Ang boses niya ay mababaw at mainit. Pumayat ka ng malaki. Humihingi ako ng tawad, huli ang aking pagbabalik. Hindi ko maintindihan. Humingi siya ng tawad sa akin. Lumingon si Don Ernesto sa kanyang assistant. Iset ang press conference ngayon mismo. Ako mismo ang makikipag-usap sa mga vulture na iyon. Pagkatapos ay tumingin sa akin at nagsabi ng isang bagay na nagpatigil sa aking hininga. Para makita nating lahat kung paano ang tapang ng aking anak na lalaki na sisirain ang pangalan ng kanyang sariling biyenan. Ang mayamang sponsor ng iyong pag-aaral noong araw na isinisigaw ni Daniel, ngayon ako iyon. Ang sala ni Carla ay parang gumuhit at lumukso sa harap ng salita ni Don Ernesto. Nakatayo akong hindi gumagalaw. Ang aking mga tainga ay parang nagkamali ng narinig. Ang makapangyarihang lalaking nakaharap sa akin, ang lalaking 3 taon na akong maingat na tinatawag na Don Ernesto, ang laging napakaseryo at napakamalayo, na kaya ko ay nahihiya pala siya, ang nagtagong benefactor na nagbago ng takbo ng aking buhay. Tinitigan ko si Don Ernesto
ang aking mga labi ay nanginginig na hindi makapagsalita. Ang alaala ng 10 taon na nakaraang bumalik. Nang iyon, namatay ang aking ama nang biglaan dahil sa aksidente nag-iwan sa aking ina at sa akin ng malaking utang at mabigat na pabigat ng buhay. Ang pangarap kong mag-aral ng interior design ay tila naubos na. Pagkatapos ay lumitaw ang isang scholarship fund na nagbabayad ng lahat ng tuition at allowance ko. Ang tanging kondisyon ay mag-aral ng husto. Palagi akong naghahanap ng taong nasa likod ng scholarship upang personal na makapagpasalamat, ngunit ganap na nakatago ang lahat ng impormasyon. Don Ernesto, bakit? Bakit po ninyo tinulungan ako? At bakit hindi kayo nagsabi? Huminga ng malalim si Don Ernesto, umupo sa sofa, ang mga mata ay tumitingin sa malayo sa nakaraan. Ang ama mo at ako ay magkasamang dumaan sa mga mahirap na panahon. Noon, may nangyaring nagpagpasalamat sa akin sa buhay ko na hindi ko malilimutan. Nang mamatay ang iyong ama, nais kong tumulong sa inyong pamilya, ngunit natakot ako na ang iyong ina ay maging proud at ayaw tumanggap, kaya nagtatag ako ng scholarship fund. Nang ikaw ay naging bahagi ng aming pamilya, labis akong nagalak. Akala ko ang aking anak na lalaki ay magiging tagapag-alaga mo habang buhay bilang kapalit ng utang kong pasasalamat. Sino bang mag-aakala? Pinigilan ng Don Ernesto ang kanyang kamao. Ang galit at disappointment ay malinaw sa kanyang matandang mukha. Ang walang utang na loob na batang iyon ay nagpahalata ng kasinungalingan upang mapahiya ang iyong pangalan at pinalalim niya pa ang kasinungalingan sa pamamagitan ng iyong kwento ng nakaraan. Hindi lamang siya nanghihiya sa iyo, nanghihiya rin siya sa sariling ama niya. Si Attorney Miguel ay nagsalita, ang boses ay mahinahon ngunit matibay. Don Ernesto, handa na ang lahat. Ang press conference ay sa 1.5 oras sa Shangri-La Hotel. Kailangan tayong umalis na. Tumango si Don Ernesto, tumayo at inayos ang kanyang Amerikano. Tiningnan niya ako. Ang mata ay determinado. Chi, samahan mo ako. Ngayon, ibabalik ko ang katotohanan para sa iyo. Walang sinuman ang maaring mang-api sa manugang ni Ernesto Torres kahit ang sariling anak ko. Nagdaloy ang aking luha, hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat. Sa pinakamapagwagi at pinakadesperadong sandali ko, ang nagprotekta sa akin ay ang taong hindi ko inaasahan. Puno ng mga reporter ang Shangri-La Hotel. Patuloy na kumikislap ang mga flash ng kamera tulad ng paghahangad na sunugin ang lahat. Naroon din si Daniel. Nakaupo siya sa unang hanay ng mga upuan. Ang mukha niya ay nagtatagumpay. Sa tabi niya ay ang kanyang personal na abogado. Marahil akala niya ang ama niya ay naparito para linisin ang gulo o kahit man lang protektahan ang reputasyon ng kumpanya at pilitin akong tumahimik. Nang pumasok si Don Ernesto kasama ako, naging tahimik ang buong bulwagan. Nataranta si Daniel. Napatawid ang ngiti sa kanyang labi. Tumayo siya at nautal, "Tatay, bakit kasama mo siya?" Hindi sumagot si Don Ernesto. Diretso siyang naglakad patungo sa podium. Hila ako sa kanyang tabi. Nakatayo siya sa harap ng mikropono. Ang mga mata ay naglibot sa buong bulwagan. Ang autoridad ng isang taong namumuno ng malaking korporasyon ay nagpatigil sa lahat ng hininga. Ako si Ernesto Torres, presidente ng Torres Holdings. Ngayon ay nakatayo ako dito hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang ama at isang tagapagtanggol. Sa mga nakaraang araw, maraming kasinungalingan tungkol sa aking manugang, si Carla Santos, si Chi. Sinabi ng mga tao na siya ay nangaliwa at nagpabaya ng pamilya. Sinabi ng mga tao na may maruming kasaysayan siya sa nakaraan. Ngayon ay hayaan ninyo akong ipahayag, lahat ng iyon ay kasinungalingan at paninirang puri. Nagugulo ang bulwagan. Si Daniel ay naging maputla tungkol sa 7 araw niyang pagkawala dahil ito sa kanyang labis na pagsakit matapos niyang matuklasan ang pangangaliwa ng kanyang asawa. Nag-sign si Don Ernesto at agad na nagpakita ang malapad na screen sa likod, isang serye ng mga litrato ni Daniel at Nicole sa Palawan. Mga resibo ng paglilipat ng pera, mga romantikong litrato, mga mensahe. Sabay-sabay na umugong ang mga kamera.
Lumingon ang mga reporter patungo kay Daniel at itinuro ang mga kamera tulad ng mga pana ng pagsisisi. Tungkol naman sa mayamang sponsor. Naghinto si Don Ernesto ng sandali. Ang boses niya ay bumaba ng puno ng damdamin. Ako ang taong iyon. Ang ama ni Chi ay isang tao na nagbigay sa akin ng kabutihan na hindi ko maaaring kalimutan. Tinulugan ko ang anak niya sa pag-aaral bilang pasasalamat sa isang pagkakaibigan. Itinuring ko si Chi bilang sariling anak, at ang walang utang na loob na anak ko ay ginamit ang bagay na iyon upang siraing muli ang pangalan ng kanyang asawa at siraan pati na ang kanyang sariling ama. Lumingon si Don Ernesto patungo kay Daniel. Ang mga mata ay nagliliyab. Daniel Torres, halika rito. Nanginginig na lumapit si Daniel sa entablado. Ang mga paa ay hindi matahimik. Yumuko siya, hindi makaharap ang ama, hindi rin makaharap ang mga kamera. Plug! Isang malakas na sampal ang tumunog. Sinampal ni Don Ernesto si Daniel ng ganap na lakas na halos matumba ito. Nagulat ang buong bulwagan. Ang sampal na ito ay para sa biyenan mo kapalit ng kanyang pagpapalaki sa iyo. Ikaw ay isang taong walang utang na loob. Wala na akong anak na lalaki na ganyan ang kahihiyan. Itinuro ni Don Ernesto ang daliri sa mukha ni Daniel. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Mula ngayon, inaalis ko ang iyong posisyon bilang Deputy Director. Umuwi ka at mag-isip-isip. At kung gusto mong umalis, Chi, ganap na sinusuportahan kita, nararapat kang sa isang lalaking higit na mas mabuting tao kaysa sa hayop na ito. Nakatayo ako sa tabi at tinitigan si Daniel na nakayakap sa kanyang mukha, kahihiyan at sakit sa harap ng daan-daang tao. Sa aking puso, wala na kahit anong nalalabi pang pagmamahal, panalangin lamang para sa isang taong ginastos ang sariling kamangmangan. Siya mismo ang humukay ng kanyang libingan. Pagkatapos ng press conference na ito, ang opinyon ng publiko ay nag-ikot ng 180 degree. Ang mga dating nagsasabi ng masama tungkol sa akin ay lumipat sa pagpuri. Tinatawag akong isang matiisin at matatag na babae. Ang labanan ko, gayunpaman, ay hindi natigil doon. Ang hukuman ng pamilya sa lungsod ng Makati noong mga huling araw ng taon ay puno ng tao. Ang kaso ng annulment ko at ni Daniel ay nakalakip ng espesyal na atensyon mula sa media. Bagaman nakatayo si Don Ernesto sa aking panig sa legal na aspeto, marami pa ring ari-ariang nakapangalan sa Daniel at hindi siya basta-basta magpapalaya. Sa korte, mukhang napagod na si Daniel. Balbas ang mukha, maitim ang ilalim ng mata. Wala na ang dating arogansya, ngunit pinalit ito ng katigasan at pagiging matalikod. Nagbayad siya ng isang bantog na abogado para sa mga kaso ng annulment, determinadong hindi ibigay ang kalahati ng ari-arian na hinihingi ko. Kinikilala ng aming kliyente ang annulment, ngunit tungkol sa ari-arian, mayroon kaming ebidensya na si Miss Santos ay walang ambag sa pagbuo ng nabanggit na kayamanan. Bukod doon, nag-alinlangan ang abogado ni Daniel pagkatapos ay inilabas ang huling trumpeta. Ang aming kliyente ay kasalukuyang may responsibilidad sa isa pang buhay. Si Nicole Reyes, kasalukuyang kasintahan ni Mr. Daniel Torres, ay nagdadalang tao. Ang bata ay sa kanya. Kailangan niyang panatilihin ang kayamanan para paalagaan ang anak at ihanda ang kanyang kasal kay Nicole pagkatapos ng annulment. Ito ay humanitarian na dahilan. Inaasahan namin na isasaalang-alang ng korte na bawasan ang bahagi ng ari-arian para kay Miss Santos upang matiyak ang kapakanan ng bata. Nagkaingay ang bulwagan. Yumuko si Daniel, nagpupumilit na magpakitang mukhang isang responsableng ama, isang lalaking nagkamali at naghahanap ng paraan para itama. Alam niyang kahinaan ng babae ang mga bagay na ganitong uri, at alam niya rin na madalas ang hukuman ay inuuna ang kapakanan ng bata. Nais niyang gamitin ang batang ito para pilitin akong sumuko o kahit man lang patagalin ang kaso. Tumingin ako sa gawing kanan ng bulwagan. Nakaupo roon si Nicole nakasuot ng malaking sombrero. Ang kamay ay maingat na idinidikit sa tiyan na halos hindi pa kitang-kita, paminsan-minsan ay nagpupunas ng luha. Ang palabas ng magagandang pamilya na magiging masaya ay napaka-touching na pakita. Lumingon si Attorney Miguel sa akin at ngumiti ng magaan.
Tumayo siya, inayos ang kanyang Amerikano. Ang tinig niya ay malinaw. Kinikilala ng aming panig ang karapatan ng mga bata. Gayunpaman, mayroon kaming isang mahalagang ebidensya na kailangang ipakita sa hukuman na direktang kaugnay ng pagbubuntis na ito. Inilabas ni Attorney Miguel mula sa kanyang bag ang isang nakaselyadong sobre at ibinigay sa kalihim ng korte. Ito ay ang resulta ng DNA amniocentesis test na aming hiniling na gawin sa ilalim ng pangangasiwa ng National Bureau of Investigation, ayon sa urgent court order na inilabas bago pa man ang hearing na ito. Nangibabaw ang takot sa mukha ni Daniel. Mabilis siyang lumingon kay Nicole. Pati na rin si Nicole ay nangitim ang mukha, ang kamay niya ay nanginginig at nahulog pa ang kanyang bag sa sahig. Mukhang hindi nila inaasahan na gagawa kami ng ganitong mabilis at lihim na hakbang. Sa katunayan, lihim akong naghiling na makuha ang sample ng buhok ni Nicole mula sa detective noong nakaraan at nakagawa ng paunang pagtukoy, ngunit ang legal na resulta ngayon lamang ang kasangkapang panalunan. Binuksan ng presiding judge ang sobre, mabilis na binasa ang resulta, ang mga kilay niya ay nagkutsara at nagsalita ng may seryosong tinig. Ayon sa resulta ng pagsusuri, ang kasalukuyang pagbubuntis ay 12 linggo na ang lumipas. Agad na sumunod si Attorney Miguel. Sa kagalang-galang na korte, ang aming kliyente na si Mr. Daniel Torres ay nagsimula ng kanyang relasyon kay Miss Nicole Reyes. 8 linggo na ang nakalipas, iyon ay 2 buwan. Ito ay pinatunayan ng hotel records, boarding passes, at mismong pahayag ni Mr. Torres tungkol sa simula ng pangangaliwa niya. Kaya naman nais naming itanong paano ang isang relasyong 8 linggo ay nagkakaroon ng embryo ng 12 linggo, malibang may kakayahan si Mr. Torres na baguhin ang takbo ng panahon o ang batang iyon ay hindi kanya. Umungal ang bulwagan. Nagsimulang magkagulo at mag-ingay ang mga tao. Namatay si Daniel. Nagmulat ng malaki ang mga mata, nakatinging mabuti sa papel na hawak ng hukom tulad ng nakakita ng multo. Lumingon siya kay Nicole. Ang mga mata ay nagbago mula sa shock hanggang sa matinding galit. Niloko mo ako. Nanginginig si Nicole, nang husto ang mukha ay putla na walang dugo. Hindi siya makapagsalita. Daniel, hindi alam ni Nicole, baka nagkamali lang ang doktor ng pagtatantya. Nagkamali ng 1.5 buwan? 3 buwan kaibahan ng 12 at 8. Pinalangoy mo ba ako? Sumigaw si Daniel at sinalakay si Nicole. Nang kahit nasa loob ng korte, kailangan ng mga court officer na pigilan siya. Ang eksena ay magulo at nakakaawa. Ang lalaking ilang sandali pa lamang ay nagpapakitang isang responsableng ama ay ngayon ay nakikita na siya ay pinaloko ng taong kinamitagahan niya. Kailangan niyang pakainin ang isang batang hindi niya anak, ang isang batang anak ng kasintahan niya. Ang kahihiyan na ito ay mas masakit kaysa sa sampal ng ama niya noong nakaraan. Nawala ang asawa, nawala ang karangalan, at ngayon ay pinagtalukan pa ng sariling kabit. Tinitigan ko si Daniel habang nagpupumilit sa mga kamay ng mga court officer, sumisigaw at tumatawid. Nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Isang taong buong buhay ay nagkalkula ng lahat, ngunit sa huli ay bumagsak dahil sa pinakamababaw na pag-iisip niya. Hindi pa tapos iyan, Daniel. Isang batas na tinig ang biglang tumunog mula sa pintuan ng bulwagan. Lahat ay lumingon. Isang batang lalaki, matangkad at maayos ang hitsura, may katangiang kahawig ni Daniel, ngunit mas marangal at mas matatag ang pumasok. Nakasuot siya ng itim na Amerikano, ang ugali niya ay tahimik at tiwala. Ito ay si Marco, ang kapatid na lalaki ni Daniel mula sa isa pang ina. Ang pagpasok ni Marco ay lalong nagpabigat ng tensyon sa bulwagan. Tiningnan ni Daniel si Marco, ang mga mata ay pulang-pula. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Nandito ka para tawanan ako. Hindi agad sumagot si Marco kay Daniel. Lumapit siya sa harap ng bar at yumuko sa hukom, pagkatapos ay lumingon at tumingin kay Daniel, isang ngiting mapahiwatig at mahiwagang ibinahagi. Kuya, hindi ako naparito para tawanan ka. Naparito ako para ipakita sa iyo ang katotohanan. Nagtanong ka na ba sa iyong sarili kung bakit ang isang babaeng sanay sa mundo tulad ni Nicole ay biglang lumitaw sa tamang sandali na naghahanap ka ng kasaliwan?
Bakit niya alam ang iyong mga hilig? Bakit siya nagbibigay ng lahat ng gusto mo? Nataranta si Daniel, nagsimulang makaramdam ng pagdududa. Ano sinasabi mo? Nag-sign si Marco sa kanyang assistant. Isang video ang pinalabas sa malaking screen ng korte. Sa video, nakita si Nicole na nagtatalo sa isang lalaking puno ng tattoo sa isang maingay na inuman. Kunin mo na ang pera at umalis ka na. Huwag kang sumisira ng malaking plano ko. Kapag naanul na, mapapahiya ko ang Torres family at makukuha ko ang kayamanan sa kakabibigyan ng anumang gusto mo. Ang boses ni Nicole sa video ay maasim at matalas, ganap na kaiba sa malambing na babaeng karaniwan niyang pinapakita kay Daniel. Tumawa ng mapait ang lalaki sa video, tinapik ang tiyan ni Nicole. Alagaan mo nang mabuti ang aking anak. Kung malalaman ng matanda ang tunay na ama ng bata, ikaw ay tapos na. Naging tahimik ang bulwagan. Ang katotohanang lantad at marumi ay naiwala ang lahat ng takip. Natumba si Nicole. Umiyak ng malakas, bumagsak sa sahig ng korte. Si Daniel naman ay nakatayo na parang nabato. Nalaman na niya ang lahat ay isang palabas lamang. Siya ay isang laruang ginamit ng isang masamang babae at ng kasintahan niya. Dahil sa mga taong ito, itinakwil niya ang matiisin na asawa, luwaban ang sariling ama at winasak ang sariling karera. Lumapit si Marco kay Daniel at bumubulong ng sapat para marinig ng dalawa sa kanila, ngunit dahil malapit ako, narinig ko rin ng malinaw. Ako mismo ang nagpakilala kay Nicole sa iyo, mahal na kuya. Alam ko ang gusto mo kaya nagbayad ako ng taong humalikot sa iyo. Hindi ko inaasahan na mahuhumaling ka sa kanya hanggang sa makalimutan mo na ang lahat ng nararapat sa iyo at binalak mo pang dalhin siya sa Torres Mansion bilang pangalawang asawa. Ngumiti si Marco, isang mapait na tawa. 10 taon na ang nakakaraan. Nang si tatay ay nagkasakit at nakaratay sa ospital, ang aking ina ay lumuhod sa pintuan ng Torres Mansion at humingi ng tulong para sa operasyon ng puso niya. Ayaw niyang abalahin si tatay dahil hindi siya sigurado kung buo pa ang kalusugan ng ama natin, kaya naman pumunta siya sa inyo. Ngunit ano ang ginawa ninyo? Itinago ninyo ito kay tatay saka pinalayas ang aking ina tulad ng isang aso. Sinabi ninyo na kami ay mga parasitong buhay kamatayan, bahala na. Namatay ang aking ina sa kirot dahil hindi makakuha ng tamang gamot sa tamang oras. Habang si tatay ay walang malay, hindi niya nalaman ang anumang bagay. Noong sandaling iyon, naalala mo ba ang salitang magkapatid? Nangibabaw ang kulay sa mukha ni Daniel. Bumabalik sa kanya ang madilim na alaala ng nakaraan. Noong araw, siya at ang kanyang ina, ang unang asawa ni Don Ernesto, ay walang awang pinalayas ang ina ni Marco. Ang pangalawang asawa ay pinalabas nang kumakatok si Don Ernesto nang walang malay. 10 taon na itinago ni Marco ang galit sa puso. Tahimik siyang nagtatrabaho, nagtatayo ng sariling negosyo at naghihintay sa araw na ito. Nangako ako sa libing ng aking ina, magbabalik ako ng lahat ng dapat sa kanya. At ngayon, nagawa ko na. Nawala sa iyo ang asawa, nawala ang anak kahit peke, nawala ang posisyon, nawala ang karangalan, wala ka nang matitira, Daniel. Lumiko si Marco at umalis, nag-iwan kay Daniel na bumagsak ng tuluyan sa gitna ng bulwagan. Wala nang lakas para sumigaw o manmura. Umupo siya sa sahig, ang mga mata ay walang buhay at walang laman. Ang pagguho ng isang tao ay hindi laging kailangan ng malakas na puwersa, kailangan lamang ng katotohanan. Isang katotohanang walang habas hanggang sa kaibuturan. Mabilis na natapos ang hearing pagkatapos noon na may mga ebidensyang hindi matanggal tungkol sa pangangaliwa ni Daniel at paglabag niya sa kasal kasabay ng suporta ni Don Ernesto. Idineklara ng korte na nanalo ako. Hatiin ang 50% ng magkasamang ari-arian kasama ang bahay at isang malaking halaga ng pera na umabot sa 10 milyong piso na pinaghirapan ni Don Ernesto para pilitin si Daniel na ibenta ang bahagi ng kanyang shares para bayaran ang hatian. Lumabas ako sa korte, huminga ng malalim sa malinaw na hangin ng umaga, kalayaan. Sa wakas, nahanap ko na uli ang aking langit. Hindi na ako anino ng sinuman, hindi na kailangan pang bumasa ng ekspresyon ng kahit sino para mabuhay. Nahanap ko muli ang aking sarili.
Nakatayo si Marco sa labas ng korte, nakasandal sa kanyang maitim na sasakyan. Nang makitang lumalabas ako, lumapit siya at iniabot ang isang business card. Binabati kita sa iyong tagumpay, isang magandang panalo. Kinuha ko ang card at tiningnan si Marco nang may komplikadong paningin. Salamat sa pagtuklas ng totoo tungkol kay Nicole. Ngunit alam ko na hindi mo ito ginawa para sa akin, ginawa mo ito para sa iyong paghihiganti. Isa rin akong piyesa ng iyong laro, di ba? Tiningnan niya ako may kaunting pagkagulat. Pagkatapos ay pagkilala. Hindi niya itinanggi. Tuwid na tumango. Tama ka. Sinanali ko ang iyong sitwasyon para ibagsak si Daniel. Paumanhin para diyan, ngunit ang iyong talento sa disenyo ay tunay. Nakita ko ang mga drafts mo na lihim mong ginagawa sa study room. Nagtatayo ako ng isang bagong fashion brand sa Barcelona. Kailangan ko ng isang creative director na may natatanging pananaw at sensitibidad tulad mo. Maynila ay masikip na at puno ng mapait na alaala para sa iyo. Pumunta ka sa Barcelona. Doon ang langit na karapat-dapat sa iyong kagalingan. Tinitigan ko ang mga salitang nakalimbag sa business card. Ligaya, Design Studio, Barcelona, Spain. Barcelona ang lungsod ng sining, ng arkitektura, ng kultura. Isang lungsod na panaginip ko noong estudyante, ngunit kailangang ilagay sa isang tabi ng mag-asawa. Bigyan mo ako ng oras para mag-isip. Siyempre naman. Maghihintay ako sa Barcelona. Ngumiti si Marco, at sa pagkakataong ito, ang ngiti ay hindi na puno ng lihim o panganib, kundi tunay at mainit. Pumasok siya sa sasakyan at umalis, nag-iwan sa akin sa gitna ng isang krusdaan ng buhay, kasama ang isang mapang-akit na alok at isang malawak na kinabukasan na naghihintay sa harapan. Dahan-dahang lumayo ang sasakyan ni Marco, ngunit ang kanyang alok ay patuloy na kumakalampag sa aking isipan. Barcelona, bagong langit, bagong karera. Ang lahat ng iyon ay parang isang malayong panaginip para sa isang babaeng kaaalis pa lamang mula sa guho ng kasal. Pagkatapos ay tiningnan ko muli ang business card sa aking kamay. Ang kulay gintong lettering ay kumikislap sa manipis na sikat ng araw ng umaga, tulad ng isang imbitasyon na puno ng kapangyarihan. Bumalik ako sa bahay ng Torres sa Alabang sa huling pagkakataon. Ayon sa desisyon ng korte, ang tahanan na ito ngayon ay sa akin na, nakatayo sa gitna ng malawak na sala sa lugar na nagmasaksid ng napakaraming gabing nag-antay ako sa asawa, napakaraming malamig na pagkain, at pati na rin ang paghamak na araw na bumalik si Daniel. Nagulat akong makita na wala akong nararamdamang pagmamahal dito. Walang sakit, walang galit, basta ang kawalan at kalayaan. Ang tahanan ay napakalaki at napakalamig, puno ng alaala na nais kong kalimutan. Tinawagan ko ang isang real estate broker at isinubasta ito agad. Sa magandang lokasyon sa gilid ng lawa, sa loob ng 2 araw ay may nagpunta na para tumingin at nagbayad ng paunang deposit, isang batang mag-asawa, mga profesional. Ang mga mata nila ay nagliliwanag sa pag-asa para sa hinaharap na tahanan. Ngumiti ako at nagdasal para sa kanila, sana hindi sila masubok ng buhay na tulad ng aking pinagdaanan. Sa paghawak ng pera mula sa pagbebenta ng bahay at ang halaga ng ari-arian mula sa annulment, naramdaman ko na ang katawan ko ay hindi pa kailanman naging ganito kayaman sa material na bagay, ngunit hindi rin kailanman naging ganito kalungkot sa puso. Nag-alay ako ng isang bahagi ng pera sa isang charitable fund na pinangalanan ayon sa aking ama. Isa pang bahagi ay ibinibigay sa salamat at pasensya ng Don Ernesto. Kahit na itinayo niya sa aking panig, alam ko na ang pagkasira ng aming kasal ay isang peklat pa rin sa puso ng matandang ama. Tinanggap ni Don Ernesto ang pera, ngunit hindi para sa sarili. Sinabi niya na gagamitin niya iyon upang palawakin ang scholarship fund, upang matulungan ang higit pang mga estudyanteng mahirap ngunit masipag, tulad ko noong dati. Pumunta ka anak, sinabi sa akin ni Don Ernesto sa maikling pamamaalam na pagkikita namin. Pumunta para mahanap mo muli ang sarili mo. Huwag mag-alala para sa akin. Si Daniel marahil mahuhugot siya ng aral sa isang masakit na pagbagsak. Kung hindi naman, tadhana na niya iyon.
Yumuko ako para palamitan siya ang biyenang ito na kahanga-hanga, ang pinakamahalagang biyaya ng aking buhay. Nang umalis na ako sa Maynila, ambon ang panahon. Tinatagtilag si Carla at nag-insistong samahan ako sa paliparan. Sa buong biyahe, patuloy siyang umiiyak, kakaibang makita ang kaibigan na laging malakas at matapang. Pag-aalis mo, hindi ko na malalaro ang sino. Pag-aalis mo, ingatan mo ang sarili mo. May dumating na magandang Espanyol, magpaibigan ka, mahaba pa ang buhay. Hinawakan ko ang kamay ni Carla at ngumiti. Alam ko na, Carla, pupunta ako para magtrabaho, para mamuhay ng tunay na buhay ko, hindi para tumakas. Kapag nakaayos na ako, susunduin kita para maglaro-laro. Sa International Departure Area, lumingon ako sa Maynila sa huling pagkakataon sa pamamagitan ng basang ambon na salamin ng bintana. Ibinigay sa akin ng lungsod na ito ang sakit, ngunit ibinigay rin nito ang pagtatatag ng aking sarili. Dumating ako rito na may puso na puno ng pangarap ng kabataan, at ngayon umaalis ako na may pusong puno ng peklat, ngunit mas matibay kaysa kailanman. Kinuha ko ang telepono at pinindot ang numero ni Marco. Hello. Ang tinig ni Marco ay tumunog, sa kabilang dulo, malalim at mahinahon. Nasa paliparan na ako. Ang flight papunta Barcelona ay lalangaw sa loob ng 2 oras. Sandaling natahimik ang kabilang dulo, saka isang mahinang tawa ang tumunog. Alam ko na hindi ka magbibigo sa akin. Maligayang pagdating sa Ligaya Design Studio. Magpapadala ako ng tao para salubungin ka sa airport. Wag na. Nais kong pumunta ng mag-isa. Sagot ko, ipadala mo sa akin ang address ng opisina. Nandoon ako sa Lunes ng umaga. Ibinaba ko ang telepono at huminga ng malalim. Ayaw ko nang umasa sa kahit sino, kahit kay Marco. Nais kong tumayo sa aking sariling mga paa, magsimula uli mula sa simula sa isang dayuhang lupa. Kinuha ko ang aking maleta at lumakad papunta sa security area. Isang tunog ng bisa ng passport ang kumalagklap, tulad ng isang malinaw na bantas na nagwawakasan sa lumang kabanata ng aking buhay. Paalam, Daniel. Paalam sa mga araw na nabuhay ng paurong, maligayang pagdating, Chi Santos ng kinabukasan. Tinanggap ako ng Barcelona ng isang bihirang magandang araw sa gitna ng taglamig. Ang lamig dito ay tuyo at malinaw, hindi malagkit tulad ng sa atin. Nag-upa ako ng isang maliit na apartment sa El Raval, isang lugar na kilala sa sining at kultura. Lunes ng umaga, nakarating na ako sa opisina ng Ligaya Design Studio ng alas 8. Ang kumpanya ay nasa loob ng isang matandang gusali malapit sa La Rambla, hindi napakasagana, ngunit nagpapakita ng sining at uri. Naghihintay na si Marco roon. Ngayon ay nakasuot siya ng puting dress shirt, nakatiklop ang mga manggas, mas dynamic at mapalapit kaysa sa imahe ng matipid na lalaki sa korte. Maligayang pagdating sa direktor ng pagkamalikhain. Ito ang iyong tanggapan. Inihanda ko ang pinakamahusay na mga kagamitan para sa iyo, sana magustuhan mo ito. Ang silid ay malawak, may malaking salaming bintana na nakatingin sa Sagrada Familia sa malayo. Sa mesa ay mga dekalidad na mga kulay, mga mamahaling tela at isang makabagong computer setup. Hinawakan ko ang mga tela, naramdaman ang isang emosyon na umaapaw. 3 taon na ang nakakaraan at ngayon lamang ako muling nakahawak sa aking hilig ng bukas at may pagpapahalaga. Salamat, mag-aalab ang lahat ng lakas ko. Huwag magsabi ng mag-aalab, patunayan mo sa resulta. Bumalik si Marco sa seryosong mukha ng isang boss. 3 buwan na lang ang Barcelona Fashion Week. Ang Ligaya ay isang bagong brand. Kailangan natin ng isang debut na makukulog. Iniisip ko ang lahat para sa iyo. Mabigat ang presyon sa aking balikat, ngunit iyon rin ang nagbibigay sa akin ng lakas para lumago. Nagsimula akong magtatrabaho ng tulad ng isang apoy, kumakain at natutulog sa opisina, nakalimutan ang mga araw. Ang mga ideyang pinigil sa loob ng 3 taon ay ngayon ay tumataas tulad ng baha. Nagdrawing ako, naggupit, nagtahi, nagbago ng bawat tahi at sinulid. Si Marco ay isang matipid na boss ngunit patas. Pinagmamasdan niya ang bawat draft ko, tinutukoy ang mga dapat baguhin, minsan ay nagtatalo ng masigla
para ipagtanggol ang kanyang aesthetics. Ngunit siya rin ang pinakamatibay na nagsuporta sa akin. Inayos niya ang lahat ng usapin sa materyales, tauhan at marketing para ako ay tumutok sa pagkamalikhain. Minsan, nagtatrabaho ako hanggang 2:00 ng umaga, halos mawalan ng lakas sa desk. Nang gumising ako, nakita kong may nakasabit na Amerikano ni Marco sa aking balikat at sa mesa ay may mainit na kape at isang tinapay na croissant. Hindi siya nagsalita ng marami, tahimik lamang siyang nag-aalaga sa akin sa pamamagitan ng maliliit ngunit maingat na kilos. Pinanatili namin ang profesional na distansya bilang boss at empleyado, bilang kapwa Pilipino sa ibang bansa. Alam ko na may nararamdaman si Marco para sa akin, ngunit hindi pa ako handa. Ang sugat ng lumang kasal ay nandoon pa rin tumatamis sa bawat pagbabago ng panahon. Natakot akong magtiwala. Natakot akong masaktan, natakot na muling maling ilagay ang puso ko. Naunawaan ito ni Marco. Hindi siya kailanman lumampas sa hangganan. Matiyaga siyang naghintay, ginagamit ang paggalang at katapatan para unti-unting tanggalin ang pader ng aking pag-iingat. Isang hapon, habang sinusuri namin ang mga tela para sa koleksyon, biglang tinanong ako ni Marco, "Miss ka ba ng Maynila?" Natigil ang kamay ko. Tumingin ako sa Pasig-like na ilog sa labas na nagliliwanag sa gintong liwanag ng hapon. Oo naman, iyon pa rin ang lugar ng aking pagsilang at paglaki. Ngunit hindi na ako nagsisisi sa pagdating dito. Dito, maaari akong maging sarili ko. Iyon ay sapat na. Ngumiti si Marco. Natatakot lamang ako na naiwan mo pa ang nakaraan. Ang nakaraan ay aral, hindi pa bigat. Natapos ko na ang aking aral. Tinitigan ko ng tuwid si Marco. Unti-unting natapos ang koleksyon. Kinuha ko ang inspirasyon mula sa imahe ng Filipina matibay, hindi sumusuko ngunit puno rin ng kalambutin at kagandahan. Pinagsama ko ang pinya at juicy na tradisyonal na tela ng Pilipinas sa mga matapang na hiwa ng Western fashion. Pinangalanan ko ang koleksyon na banal na agila tulad ng aking sariling buhay, nagdaan sa apoy upang muling lumipad. Ang gabi ng palabas sa Barcelona Fashion Week, ang backstage ng Ligaya ay magulo tulad ng isang battlefield. Ang mga modelo ay nagtatakbuhan para magpalit ng damit, pinagpapaganda ang mga ekspresyon, inaaayos ng mga mananahi ang mga huling detalye. Nakatayo ako sa sentro, namumuno sa lahat, ang ulo ko ay malamig, ngunit ang puso ay mabilis na tumitibok. Ito ang pinakamalaking taya ng aking buhay. Kung magtagumpay, magkakaroon ako ng lahat: pangalan, karera, pagpapatunay. Kung mabigo, babalik ako sa simula. Lumapit si Marco sa akin, inilapag ang kamay sa aking balikat at bahagyang pinindot. "Huwag mabahala, ginawa mo ng napakaayos. Magtiwala ka sa sarili mo." Kinakabahan ako, Marco. Ang mga manonood dito ay napakagaling. Tatanggapin kaya nila ang halo ng silangan at kanluran na ito? Hindi lamang tatanggapin, mabibighani sila. Magtiwala ka sa akin. Tumunog ang musika, may himig ng Filipino folk music na hinaluan ng modernong electronic music, lumilikha ng isang mahiwagang espasyo. Nag-ilaw ang entablado. Lumabas ang unang modelo, nakasuot ng modernong barot saya. Ang mahabang saya ay tinahi ng imahe ng agila gamit ang gintong sinulid. Tumahimik ang buong bulwagan sa isang sandali, pagkatapos ay nagsimulang kumalag ang palakpakan dahan-dahan. Pagkatapos ay lumago tulad ng kulog. Isa-isang lumabas ang mga disenyo, bawat isa ay may sariling kwento, bawat piraso ay isang obra ng sining. Ang kalambutin ng pinya, ang kahusayan ng panahid, ang lakas ng modernong form ay ganap na naagaw ang mga puso ng pinakamahirap na mga eksperto sa fashion. Nang lumabas ako sa huli kasama ang mga modelo, patuloy na kumikislap ang mga flash ng kamera, ang palakpakan ay hindi tumitigil. Nakita ko ang mga ngiti, ang mga nagdiriwang na mata sa unang hanay ng mga upuan, ang creative director ng isang bantog na fashion house, isang alamat sa mundo ng fashion, ay nakatayo at pumapalakpak. Sa tabi niya, tinitigan ako ni Marco nang may pagmamalaki at pag-ibig na nagpupuno ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, alam ko na nanalo na ako. Nagtagumpay ako laban sa kapalaran, laban sa mga paghahatol,
at laban sa takot ng aking sarili. Pagkatapos ng palabas, hanapin ako ng bantog na creative director sa backstage. Hinawakan niya ang aking kamay at pinagpalit-palit, nagsasalita ng halo ng Espanyol at Ingles. Kahanga-hanga, tunay na kahanga-hanga. Nagdala ka ng bagong simbuyo ng hangin sa Barcelona. Ang pagsasama ng kultura, ng silangan at teknik ng kanluran mo ay napakatumpak. Gusto naming imbitahan ka para makipagtulungan sa aming susunod na koleksyon. Ano ang iyong palagay? Natulala ako. Ang pakikipagtulungan sa isang world-class fashion house, iyon ang pangarap ng bawat designer sa mundo. Lumingon ako kay Marco. Tumango siya hinihikayat. Salamat sa inyo. Malaking karangalan iyon para sa akin. Hindi. Para sa amin ang karangalan, kapag natagpuan ang isang talento tulad mo, ibinigay niya ang business card sa akin, saka umalis. Lumapit si Marco, sa kanyang kamay ay isang katamtamang pulang bulaklak. Binabati kita, Chi. Nagawa mo na ito. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya akong Chi sa halip na profesional. Ang pagbabago sa pagtatawag ay maliit, ngunit naglalaman ng isang malaking pagbabago sa kanilang saloobin. Salamat, Marco. Kung hindi ka nagtiwala at nagbigay ng pagkakataon, hindi ako magkakaroon ng araw na ito. Hindi kita binigyan ng pagkakataon, tinulungan ko kang mahanap muli ang iyong sariling pakpak. Ikaw mismo ang lumipas. Tiningnan ako ni Marco nang malalim ang boses niya ay bumaba. Chi, alam ko na marahil ay maaga pa, ngunit nais ko itong sabihin. Tunay akong humahanga sa iyo hindi lamang dahil sa iyong talento, kundi sa iyong tibay at sa iyong pagkatao. Handa akong maghintay hanggang sa magbukas ka, ngunit pakiusap, huwag mo na akong itulak palayo. Tinitigan ko ang lalaking nakaharap sa akin. Nandoon siya sa akin sa pinakamahirap na mga sandali. Binuhat niya ako mula sa putik. Sinimulan niya ang aking pangarap nang hindi humingi ng anumang kapalit. Ang aking puso na matagal nang nagyelo ay biglang tumibok ng kakaibang ritmo. Kailangan ko pa ng oras, ngunit nangangako akong hindi na kita itutulak palayo. Magsimula tayo bilang mga kaibigan, mga katrabaho, pwede ba iyon? Ngumiti si Marco nang pinakaliwanag ng ngiti na nakita ko sa kanyang mukha. Sige, kahit kaibigan. Basta kasama kita. Nang gabing iyon, kisal ng Barcelona, naliwanagan ng mga ilaw at kultura. Naglakad kaming magkasabay sa mga daan na bato. Ang puso ko ay puno ng tiwala sa kinabukasan. Nahanap ko na muli ang aking sarili. At marahil, nagsisimula na rin akong mahanap ang isang bagong kaligayahan, tahimik at tunay kaysa dati. Hindi nagtagal bago ang balita ng aking tagumpay sa Barcelona Fashion Week ay kumalat pabalik sa Pilipinas. Sabay-sabay na nagulat ang mga fashion magazine at online publication, tinatawag akong isang bagong pagmamalaki ng bansa. Nakatanggap ako ng maraming pagbati mula sa mga lumang kaibigan, maging mula sa mga dati ay lumayo sa akin nang sumabog ang skandal. Ngunit sa daan-daang mensahe na iyon, may isang pangalang nagpahinto sa akin, Daniel Torres. Gusto kitang makita, Chi. Nandito na ako sa Barcelona. Maikling mensahe ngunit puno ng pagkawala. Hindi ako sumagot. Ayaw ko na siyang harapin. Natulog na ang nakaraan. Ayaw ko itong gisingin muli. Ngunit hindi sumuko si Daniel. Isang hapon, nang kakalabas ko lang sa opisina ng Ligaya, isang pamilyar na anino ang biglang sumarang sa harap ko. Si Daniel, ngunit hindi ang makisig at maringal na si Daniel ng dati. Sa harap ko ay isang lalaking pumayat, magaspang ang balbas. Ang Amerikano ay makukulay pa rin ng mamahaling brand, ngunit gusot na at kulubot. Malim ang mga mata. Halatang hindi nagpahinga ng matagal. Chi, pumayag ka nang makita mo ako. Nagsalita si Daniel, ang boses ay paos. Ang mga mata niya ay may manipis na pag-asang umilaw. Humakbang ako palayo, pinanatili ang ligtas na distansya. Ang mga security guard ng kumpanya ay agad na lumapit, ngunit pinigilan ko sila. Anong kailangan mo? Tanong ko, ang tinig ay malamig. Tinitigan ni Daniel ang aking buong hitsura, marahil nagulat sa pagbabago. Ang Chi ngayon nakasuot ng sariling disenyo, buhok na maikling at mapangahas, ang ugali ay tiwala at malinaw, ay ganap na kaiba sa dati niyang asawa. Humingi ako ng tawad, Chi. Alam ko nang nagkamali ako. Nawala na ako sa lahat.
Itinakwil ako ng ama ko. Lumayo ang mga kaibigan at katrabaho. Wala na akong maiwan, Chi. Humakbang siya papalayo, patungo sa akin. Humakbang pa rin ako palayo. Iyon ang presyong babayaran mo para sa lahat ng ginawa mo. Bakit nagrereklamo ka sa akin? Ngunit Chi, naaalala kita. Napagtanto ko na mahal ka pa rin naman niya. Ang mga araw na nag-iisa. Napagtanto ko na walang nagmalasakit sa akin tulad mo. Si Nicole peking babae lang siya na naghahanap ng pera. Ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin. Nagsimulang ilista ni Daniel ang mga alaala ng simula ng aming relasyon, ng mga unang buwan ng kasal, nagtatangkang pukawin ang aking habag. Bumalik ka sa akin, Chi. Magsisimula tayo uli. Nangangako ako. Nakadama ako ng pananasaw sa lalamunan ko. Hindi niya iniibig ako. Hinahanap niya ang isang matitindrahan kapag nawalan na siya ng lahat. Dumating siya sa akin ngayon dahil nakita niya akong matagumpay at nais niyang makisamantala sa bagong tagumpay ko. Chi, ang babae na nagmahal sa iyo ng buong buo ay namatay noong gabing iniwan mo siya sa paliparan. Ang nakatayo sa harap mo ngayon ay si Chi Santos, partner ng isang world-class fashion house, hindi ang iyong dating asawa. Biglang lumuhod si Daniel sa harap ko, sa gitna ng daan, hinawakan ang aking paa. Huwag mo akong iwan, Chi. Pakiusap, tulungan mo ako. Wala na akong ibang pagbabalingan. Nakakalungkot ang tanawin. Ang lalaking dating nagmamataas at nanlalait sa mga tao ngayon ay nagmamakaawa ng pagmamahal na parang limos. Tinitigan ko siya nang huli walang puot na natirang sa aking puso, panalangin lamang para sa isang taong namuhay ng mali. Daniel, tingnan mo ang iyong sarili. Ang huli mong dignidad iyon ang tanging natitira sa iyo. Huwag na itong palampasin. Binunot ko ang aking paa, mahinahon na lumakad patungo sa aking naghihintay na sasakyan. Tinaas ang salaming bintana, pinigitan ng pader ang iyak at sigaw ni Daniel sa labas. Naglakad ang sasakyan, nag-iwan ng nakaraan sa likod, magpakailanman. Nakaupo sa loob ng sasakyan, ang puso ko ay mabilis pa ring tumitibok dahil sa hindi inaasahang pagtatagpo. Ang imahe ni Daniel na lumuhod ay nag-iiwan ng lagunat, hindi dahil nagmamahal pa ako, kundi dahil pinapaalala nito ang kalupit ng karma. Tumunog ang telepono. Si Marco, ayos ka lang ba? Iniulat ng security na may nanggulo sa iyo. Ayos naman. Si Daniel, dumating para humingi siya. Sandaling natahimik ang kabilang dulo. Alam ko na darating siya. Nandito na siya sa Barcelona ng ilang araw. Masaktan ka ba? Hindi ako nasaktan. Natapos ko na ang lahat ng iyon. Okay. Marco, heto na ba? Sasabay sa iyo ngayong gabi. May nais akong ipakita sa iyo. Dinala ako ni Marco sa isang maliit na bangkang malapit sa Barcelona port. Hindi ito ang mga luxury cruise puno ng mga turista, kundi isang maliit at makulay na bangka. Magaan kaming naglayag sa mahinahon na tubig habang pinanonood ang Barcelona na kumikislap sa gabi. Pinatay ni Marco ang makina at pinabayaang maglutang ang bangka. Naglabas siya ng bote ng lokal na red wine at 2 baso. Uminom tayo para sa init. Magkasabay kaming nagtalim. Ang alak ay bahagyang mapait sa dulo ng dila, saka matamis sa dulo, pinahupa ang tensyon ko. Chi, nagsalita si Marco. Ang boses ay malalim at medyo malungkot. Hindi niya ako tinitingnan niya ang madilim na tubig. May bagay na gustong sabihin sa iyo mula pa noon, ngunit natatakot ako. Natatakot akong kapag nasabi ko, magagalit ka sa akin. Itataboy mo ako. Tinitigan ko si Marco, ang instinct ko ay nagsasabi na may mahalagang ibubunyag siya. Sabihin mo na. Nakikinig ako. Malalim na huminga si Marco, tulad ng pagtipon ng lahat ng kanyang lakas ng loob. Alam mo na nilapitan ko si Daniel para sa paghihiganti. Ngunit alam mo ba na mula pa sa simula, kasama ka rin sa aking plano? Biglang nawalan ng isang tibok ang aking puso. Alam ko nang ginamit ni Marco ang aking sitwasyon para ibagsak si Daniel, ngunit kasama sa plano mula pa sa simula, ibig sabihin. Matagal ko nang binabantayan ang pamilya Torres. Alam ko na si Daniel ay pinakasalan ka hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil angkop kang maging pangkalasag. Alam ko ring palaaway si Daniel. Nang ipinakilala ko si Nicole sa kanya,
Pinlano ko na ang susunod na hakbang at ang isa sa mga pinlano ko ay gamitin ang iyong sitwasyon para makuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa kayamanan at kahinaan ni Daniel. Hindi ko inaasahan ang isang bagay. Ano iyon? Tanong ko, ang tinig ay nanginginig. Hindi ko inaasahan na magiging mahal kita, ang aking sariling piyesa sa laro. Hinawakan ni Marco ang aking kamay, ang palad niya ay mainit at nanginginig. Ang unang pagkakataon na nakita kita nag-aalaga ng mga rosas sa hardin ng Torres Mansion, nag-iisa, may malungkot na mukha, tumibok ang puso ko ng kakaiba. Nagtataka ako bakit ganoon kababang loob at kawawa-awang babae ang nakatira sa ganoong gilid. Pagkatapos, nang tumayo kang labanan si Daniel, lalong natangkilik kita. Ang lakas na nakatago sa likod ng kahinaan mo ay nagpabagsak sa akin. Pinindot niya ang aking kamay. Ang palad ay mainit at nanginginig. Chi, humihingi ako ng tawad dahil noong simula ay may masamang layunin ako. Paumanhin dahil indirektang naging bahagi ako ng iyong sakit. Ngunit ang nararamdaman ko para sa iyo ngayon ay tunay. Maari kitang patunayan sa tabi ng ilog na ito. Tinitigan ko ang lalaki sa harap ko. Bukas at matapang siyang nagsabi ng pinakamaruming katotohanan, handang tanggapin ang posibilidad na tanggihan ko siya para walang lihim na maiwan sa pagitan namin. Lumingon ako sa tingin. Pinanonood ang mga ilaw ng Barcelona sa tubig. Masama ka ng husto, Marco. Mahinang sinabi ko. Alam ko. Ngunit kahit masama ako, matapang akong umamin. Mas mabuti iyon kaysa sa mga taong palagi ang aming pagmamahal sa bibig ngunit nagsisinungaling sa likod. Lumingon ako kay Marco at bahagyang ngumiti. Hindi ka nagpatawad sa akin. Nagsabi ka na tayo ay magtayo ng patawad at ang pagmamahal. Natigil ako ng sandali para lang pakialaman siya. Kailangan mo pang patunayan ang iyong sarili. Isang pag-amin sa tabi ng ilog sa Barcelona ay hindi sapat para manligaw sa creative director ng Ligaya Design Studio. Bumulalas ng malakas na tawa si Marco, tumakas ang tawa niya sa sabog na ilog. Naghain siya ng higit na alak sa aking baso. Sige, gagamitin ko ang buong buhay ko para patunayan. Pakiusap sa inyo. Nang gabing iyon, magkasabay kaming umupo nang hindi na nagsasalita ng marami tungkol sa nakaraan. Hindi rin nangako ng labis tungkol sa hinaharap. Tinanggap namin ang katahimikan ng kasalukuyan, ang katapatan ng dalawang pusong nasugatan na natagpuan ang kapareha. Mabilis na lumipas ang panahon tulad ng isang kedap ng mata. 1 taon na ang lumipas mula nang dumating ako sa Barcelona. Ang aking buhay ay naayos na at napuno na ng kulay. Bukod sa abala sa ligaya at mga proyekto ng pakikipagtulungan sa iba, naglalaan ako ng oras sa weekend para maglakbay sa buong Europa. Si Marco ay lagi kong katabi sa bawat paglalakbay. Magkasama naming libot ang mga cobblestone streets ng Rome, pinanood ang paglubog ng araw sa Santorini at nagski sa Switzerland. Tinutupad ni Marco ang kanyang pangako. Hindi siya nagmamadali, hindi niya pinipilit akong aminin ang pagmamahal agad. Nandoon siya sa akin tulad ng isang matalik na kaibigan, isang kapatid na lalaki, isang tapat na bantay. Naalala niya ang bawat maliit na gawi ko, alam niyang mahilig akong uminom ng kape na walang asukal, alam niyang malmalamig ako, kaya lagi siyang nagdadala ng kumot. Minsan, nang magkasakit ako dahil sa pagbabago ng panahon, iniwan ni Marco ang lahat ng trabaho para alagaan ako. Maling-mali ang kanyang pagluto ng lugaw, paghahalo ng gamot, pagpupuyat para bantayan ang aking tulog. Nang makita ko ang anino ng kanyang likod na natutulog nang nakaupo sa sofa, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa puso. Iyon ang pakiramdam ng pamilya, ang bagay na matagal ko nang pinapangarap at nawala. Nagsimula na rin akong matuto na mahalin ang aking sarili. Nag-enroll sa yoga, flower arrangement, at oil painting. Napagtanto ko na ang kaligayahan ay hindi ibinibigay ng iba, nilikha mo ito sa loob ng iyong sarili. Isang hapon ng taglagas, habang nagpipinta sa tabi ng isang hardin, tumingin ako sa aking katabi. Chi. Nagsalita si Marco, ang boses ay mahinahon at medyo nalulungkot. Iniabot niya sa akin ang kanyang sketch. Sa loob ng larawan ay isang babae na nakaupo sa ilalim ng puno, nagbabasa
at ang liwanag ng araw ay sumasaklaw sa kanyang buhok. Kahit simpleng panulat lang ang ginamit, ang kapayapaan at ngiti ng babae ay napakabuhay. Ako iyon. Kailan mo ako na-drawing? Palagi kitang na-drawing sa aking isipan. 1 taon na lumipas, natupad na ba ang pangako ko? Sapat na ba ang aking pagtitiyaga? Tinitigan ko ang larawan. Pagkatapos ay tinitigan si Marco. Napagtanto ko na mahal ko na pala ang lalaking ito nang hindi ko napapansin. Mahal ko ang kanyang kabaitan, ang kanyang pagtitiyaga, at maging ang mga peklat ng nakaraan niya. Ibinaba ko ang brushes ko at ngumiti. Mapagpasensya ka ng husto, ngunit sa palagay ko, ayaw ko na siyang pilitin pang maghintay. Natulala si Marco, parang hindi pa siya naniniwala sa kanyang narinig. Ibig sabihin mo, ang larawan ay kulang pa ng isang tao. Kinuha ko ang lapis at dinadagdag sa larawan ang isang lalaki na nakaupo sa tabi ng babae, hawak-hawak ang kamay ng babae. Ngayon na kumpleto. Tinitigan ni Marco ang larawan, pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang kaligayahan ay sumabog sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang aking kamay, halik sa mga daliring may mantsa ng pintura. Salamat, Chi. Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataon. Umihip ang hangin ng taglagas, mga dahong dilaw ay pumagaspas tulad ng ulan. Sa gitna ng Barcelona, 2 pusong nasugatan ay natagpuan ang isa't isa at naging buo uli ang tibok. Alam ko na mahaba pa ang daan sa harapan, ngunit hindi na ako natatakot. Dahil alam ko na hindi na ako nag-iisa. Sa katapusan ng taon, nakatanggap ako ng video call mula kay Carla. Ang mukha niya sa screen ay nag-ilaw at ipinakita niya ng masaya ang singsing ng pakikipagsintahan sa ika-4 na daliri. Mag-aasawa na ako, Chi. Ikaw ang dapat na maging maid of honor ko. Naligayang napalipat sa akin ang kanyang kasiyahan. Binabati kita. Pupunta ako ng tiyak. Sino ang mapapangasawa mo? Ang doktoring nag-alagala sa iyo nung nagkasakit ka noong unang taon. Destiny ang tawag dito. Magkakasabay kaming nag-usap ng matagal tungkol sa kasal, saka biglang huminto si Carla at naging seryoso ang mukha. Chi, may gustong sabihin sa iyo tungkol kay Daniel at kay Nicole. Bahagyang natigilan ako, ngunit tumango. Sabihin mo na, kawawa naman si Nicole. Matapos ang eksena sa korte, lumabas ang tunay na kasintahan niya, isang adik sa pagsusugal, at kinuha ang lahat ng pera niya bago tumakas. Siya ay buntis. Pinaalis ng may-ari ng apartment dahil hindi makabayad ng upa. Sa huli ay nagbalik sa probinsya para mabuhay sa mga magulang. Doon ay pinuye siya ng mga dati niyang kapitbahay. Ngayon ay nagbebenta ng gulay sa palengke. Halos hindi na siya makilala. Huminga ako ng malalim. Sinipang ni Karma ang mga nagpasimula ng masama. At si Daniel? Si Daniel ay ganap nang nahulog. Matapos na siyang palayasin sa Torres Holdings, sumobra siya sa pag-inom. Ibinenta na niya ang lahat ng sasakyan para sa mga inuman. Ilang beses siyang nasangkot sa gulo, nagalit siya sa maling tao, at maraming beses na binugbog. Si Don Ernesto ay ayaw na siyang matulungan. Sinabi ng ama na hayaang maranasan niya ang bunga ng kanyang ginawa. Ngayon ay narinig ko na nagtatrabaho siya bilang guard sa isang car park, palaging lasing at pinagtatawanan ng mga dating katrabaho. Sa pakikinig ng mga sinabi ni Carla, walang kasiyahang nagbubulo sa aking puso, basta isang mababaw na kalungkutan. Kalungkutan para sa isang taong marami ng pagkakataon ngunit pinili ang maling landas. Kaya naman sa mundo, Carla, pumili silang magkamali, kailangan nilang mangako ng pananagutan para sa sariling buhay. Totoo iyon. Sinabihan kita para malaman mo lang, pero ikaw ay patuloy na maligaya kasama ni Marco, ha? Siya ay isang bihirang lalaki. Nang matapos ang video call, tinitigan ko ang kulay abong langit ng Barcelona sa huling mga araw ng taglamig. Isang gaan ang dumating sa aking puso. Ang mga alaala ng nakaraan ay nakatulog na sa wakas. Hindi ko na sila sinisumpa. Ipinanalangin ko lamang na makahanap sila ng kapayapaan sa natitira pang buhay pagkatapos na makabayad ng lahat ng kanilang mga pagkakamali. Pumasok si Marco sa silid, dala ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Nang makita niyang nakatingin ako sa bintana na may malalalim na pag-iisip, niyakap niya ako sa likod at ipinatong ang baba sa aking balikat.
Nag-iisip ka ng ano? Kakausap ko lang kay Carla. Narinig ko ang balita tungkol kay Daniel at kay Nicole. Hindi na nagtanong pa si Marco. Sumiksik lamang ang hawak sa akin upang magbigay ng lakas. Tapos na ang lahat. Ngayon at habang buhay, ikaw ay titignan na lamang sa harapan. Nandito na ako. Lumingon ako at itinapat ang mukha sa kanyang dibdib, hininguin ang mainit na amoy ng kahoy na pamilyar. Oo, alam ko na. Pasko sa Barcelona, maganda ito, tulad ng isang pabula. Mga ilaw na palamuti sa bawat kanto, tunog ng mga kampana ng simbahan at mga melodiya ng Pasko na umaapaw sa bawat sulok ng lungsod. Dinala ako ni Marco sa isang maliit na tulay, malapit sa pantalan ng lungsod. Hindi ito ang mga maluwag na barko na puno ng mga turista, kundi isang maliit na kahon-barkong maganda. Magkasama kaming nagpalutang sa mahinahon na dagat habang tinatamasa ang Barcelona sa gabi. Ipinatay ni Marco ang makina, pinabayaang lumipad ang bangka. Naglabas siya ng isang bote, ng red wine at 2 baso. Uminom tayo para makapag-init. Pumatak ang alak sa labi ko, mahinang mapait, sa simula, saka matamis pinahupa ang bawat natirang tensyon sa aking katawan. Nagsalita si Marco, ang boses ay malalim. Tumingin siya sa madilim na dagat. Mayroon akong nais sabihin sa iyo ng matagal na, ngunit natatakot ako. Natatakot akong kapag sinabi ko, magagalit ka sa akin, at itataboy mo ako. Tinitigan ko si Marco, ang instinct ay nagsasabing ito ay isang mahalagang bagay. Sabihin mo na. Narito ako. Malalim na huminga si Marco. Mahal kita. Natigil ang lahat sa sandaling iyon. Alam ko na ginamit ko ang iyong sitwasyon para sa aking sariling layunin, paumanhin para sa lahat. Ngunit ang pag-ibig na nararamdaman ko para sa iyo ngayon ay tunay. Ang ngiti niya ay pinakaliwanag na nakita ko sa buong panahon ng aming pagiging magkasamang kapwa. Hinawakan niya ang aking kamay. Nangako ako sa tabi ng dagat na ito, gagamitin ko ang buong buhay ko para patunayan ito. Tinitigan ko ang lalaking nakaharap sa akin, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa liwanag ng mga bituin. Ang aking puso na matagal na ngang nagyelo ay biglang nagbago ng ritmo. Marco, pag-isipan ko pa, ngunit nangangako akong hindi na kita itataboy palayo. Simulan nating maging magkaibigan, mga katrabaho. Pwede ba iyon? Ngumiti si Marco nang mapagmahal at mainit. Sige, kahit kaibigan, basta kasama kita. Nag-ilaw ang Barcelona, 2 pusong nasugatang nagtagpo sa gitna ng isang lungsod ng sining. Ilang buwan pagkatapos, nakatanggap ako ng isang sulat mula sa Department of Tourism and Culture ng Pilipinas. Inimbitahan nila akong bumalik upang maging artistic director ng kasuotan para sa isang malaking pambansang pangkulturang selebrasyon. Hawak ang sulat, nanginginig ang aking mga kamay. Ang pagbabalik sa sariling bayan at makiisa sa sining ng bansa, iyon ang aking pinakamaigting na pangarap. Ngunit nang makita ko ang maliliit pang bata at ang trabaho sa Barcelona na nagtataka sa akin, nag-alinlangan ako. Dapat mong tanggapin iyon, sinabi ni Marco nang mabasa niya ang sulat. Ngunit ang mga bata, ang kumpanya, magkasama tayong uuwi. Matatag na nagdesisyon si Marco. Matagal na rin nating hindi dinadala ang mga bata para bisitahin si Lolo Ernesto at para makita ang kanilang ugat sa Pilipinas. Ito ay isang magandang pagkakataon. Ang kumpanya ay kaya kong pamahalaan kahit sa malayo. Ang pagkakataong ito ay hindi na mauulit, Tinitigan ko ang aking asawa, ang puso ko ay puno ng pasasalamat. Lagi siyang ang nagtatulak sa akin pasulong, lagi siyang ang matibay na pundasyon ko. Nang lumapag ang aming paasa na iya, bigsak na ang damdamin ko. Pareho pa rin ang mainit at mahalumigmig na hangin ng Pilipinas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nadukot. Bumalik ako nang nakataas ang ulo, katabi ang isang kahanga-hangang asawa at 2 magagandang anak. Ang pambansang pangkulturang selebrasyon ay nagtagumpay ng lubos. Ang aking koleksyon na may mga modernong barot saya na pinagsama ang tradisyonal at kontemporaryo ay tinanggap ng pagsamba mula sa mga eksperto at sa mga manonood. Sa awards ceremony na sumunod, nakilala ako sa kategoryang Most Influential Designer of the Year.
Nakatayo sa entablado hawak ang gintong tropeo, kinislap ako ng mga ilaw, tiningnan ko ang mga manonood sa ibaba. Nandoon si Marco, hawak ang munting bata naming si Danilo. Sa tabi naman niya ay si Anita at si Don Ernesto. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag ng walang kapantay na pagmamalaki. Huminga ako ng malalim at lumapit sa mikropono. Ang parangal na ito ay inialay ko sa mga pinakamahal sa buhay ko. Salamat, Don Ernesto, sa inyong walang sawang tiwala sa akin. Salamat sa aking dalawang anghel, si Anita at si Danilo, na mga walang katapusang inspirasyon. Natigil ako ng sandali at tumingin kay Marco. At higit sa lahat, salamat sa iyo, Marco. Ang aking asawa, ang aking kaibigan, ang aking katuwang. Salamat dahil dumating ka. Salamat dahil nagmahal ka sa akin. Salamat dahil pinagaling mo ang mga nasirang bahagi ng aking puso. Kung wala ka, walang magiging Chi Santos ngayon. Nagpalakpak ang buong bulwagan ng malakas. Ngumiti si Marco, itinaas ang kamay para iwawagayway sa akin. Sa sandaling iyon, alam kong ako ang pinakamaligayang babae sa mundo. Maraming taon pagkatapos lumago na kami ng magkasama. Puti na ang buhok ni Marco at may mga kulubot na sa sulok ng aking mga mata. Nagpasya kaming manirahan sa isang tahimik na bahay na may hardin sa labas ng Barcelona, umayon sa kalikasan. Iniwan ang karera sa mga kabataang mas makakaroon ng galing. Isang hapon, magkasabay kaming nakaupo sa labas ng bahay, umiinom ng tsaa habang tinatamasa ang paglubog ng araw. Naalala mo pa ba ang 7 araw na pagkawala mo noon? Biglang tinanong ni Marco. Ngumiti ako at niinom ang mainit na tsaa. Siyempre naman. Paano ko makakalimutan iyon? Iyon ang pinakamahalagang pagbabago ng aking buhay. Kung hindi ko pinasyang patayin ang telepono at umalis, mayroon ba tayong ganito ngayon? Marahil wala. Baka ikaw ay nananatiling matiisin na asawa, dahan-dahang namamatay sa loob ng gintong kulungan, at ako naman ay ang di kilalang kapatid na lalaki na puno ng galit sa puso. Hinawakan ko ang kamay ni Marco, ang mga kamay na naggulang na ngunit mainit pa rin tulad ng dati. Ang 7 araw na iyon ay hindi lamang pagkawala, iyon ay pagmulat. Namatay ako 1 beses upang muling mabuhay. At ang pinakadakilang kaligayahan ng muling pagsilang na iyon ang nahanap kita. Sinispit ni Marco ang aking kamay, ang mga mata niya ay tumingin sa akin ng may parehong mainit na pagmamahal tulad ng una. Salamat, Chi, dahil muling nabuhay ka para mahalin kita. Magkasabay kaming umupo sa gabi ng kapayapaan at kasaganaan. Ang buhay ay puno ng mga paglalakbay, may bagyo, may pagsubok, ngunit kung nangahas tayong dumaan sa lahat ng iyon, kung nangahas tayong maging totoo sa ating sarili, ang tunay na kaligayahan ay palaging naghihintay sa dulo ng daan. Ang paglalakbay ni Chi Santos mula sa malamig na gabi sa Naiya hanggang sa maliwanag na mga araw sa Barcelona ay patunay ng isang katotohanan. Ang pagiging matiisin ay hindi sukatan ng kabutihan, at ang pagsakripisyo ng walang layunin ay unti-unting nagpapalayo sa ating sariling pagpapahalaga. Ang aral na nais naming ibahagi sa pamamagitan ng kwentong ito: huwag matakot na bitawan ng isang kamay na wala ng init. Huwag din magsisi sa pag-iwan ng isang gintong kulungan na pang-display ka lamang. Ang tunay na kaligayahan ay darating lamang kapag pinahahalagahan natin ang ating sarili ng una sa lahat. Minsan, kailangan muna tayong mawala sa buhay ng isang taong hindi karapat-dapat sa atin bago tayo ganap na maipakita sa ating sariling maliwanag na buhay.